Mahal na prinsipe. Ipapadala ng palasyo ang anak na babae ng mansyon ng Yongning para sa seremonyang pangswerte. Peke ang seremonyang pangswerte. Totoo ang espiya. Kapag nangahas siyang maniktik kahit kaunti sa mansyon ng Prinsipe Jing, papatayin siya pagsapit ng gabi. Malubha ang malamig na laso ng Prinsipe Jing. Iniutos na ang panganay na anak ng mansyon ng Yongning ay pumunta sa tahanan ng Prinsipe Jing ngayong gabi para sa seremonyang pangswerte. Ina. Ayokong pumunta. May isa pang panganay na anak na babae ang mansyon ng Yongning, si Jiang Mian. Anak din siya ng unang asawa. Ilang taon na siyang hibang. Kapag ipinadala siya roon, kahihiyan lamang ang idudulot niya. Ang tanging silbi niya ay maging panangga sa malas ng mansyon ng Yongning. Iyon na ang pinakamalaking pakinabang niya sa buong buhay niya. Huwag mong kunin ang akin. Mian Er. Nakahanap si ina ng magandang mapapangasawa para sa iyo. Mapait. Kasing pait ng gamot. Araw-araw kang umiinom ng gamot. Araw-araw kang nagsusuot ng damit pangkasal. Damit pangkasal. Magiging prinsesa ka na. May makakain ba ang prinsesa? Hibang ka nga talaga. Kahit kamatayan na ang kaharap, pagkain pa rin ang iniisip. Marquis. Ito ang panganay na anak na babae na ipapadala sa mansyon ng Prinsipe Jing. Ama. Maaari ba akong bumalik sa gilid ng patio? Hindi ko pa nauubos ang kakanin ko. Tumayo ka ng maayos. Ngayon, anak ka ng mansyon ng Yongning. Huwag mong ipahiya ang mansyon ng Yongning. Huwag mong ipahiya ang mansyon ng Yongning. Alam ba ng panganay na binibini kung sino ang kanyang pakakasalan? Hirap man siyang umunawa, marunong pa rin siyang sumunod sa tuntunin. Pagkatapos mong makasal, may makakain ba? Hahaha. Ate, huwag kang matakot. Napakayaman ng mansyon ng Prinsipe Jing. Kapag pumunta ka roon, magiging prinsesa ka. Makakakain ka ng kahit anong gusto mo. Nagsuot din ng bagong damit ang nakababatang kapatid. Magpapakasal din ba ang nakababatang kapatid? Napakagandang lugar. Bakit hindi pumunta ang nakababatang kapatid? Ate, huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Nanlamig ang mga kamay niya. Pero ayaw niyang pumunta. Mian Er. Tumahimik ka. Yueru, aliwin mo ang ate mo. Huwag mo na siyang hayaang magsalita pa. Nakatingin pa rin ang eunuko. Hindi ba nagugutom si ate? Kumain ka ng kakaning may osmanthus para mawala ang takot. Pag kinain mo ito, huwag ka nang matakot. Hindi matamis ang lasa nito. Parang gamot sa umaga mula sa gilid ng patio. May ganitong amoy din sa kamay mo. Parang kakanin. Kakaiba ang naamoy niya sa lahat ng bagay. Kainin mo para makita ng panganay na binibini. Para hindi siya magsalita ng kung ano-ano. Aba, binibini. Masakit ang kamay ko. Aray. May hinalo sa kakanin. Baka hindi malinis ang kusina. Baka sumakit ang tiyan. Masakit din ang kamay. Ay. Bakit nakasasakit ang kakanin? Naamoy ko. Kapag mapait, sasakit. Tama na. Araw-araw kang ipinapakasal. Huwag ka nang manggulo. Napakapabaya ng kusina. Huwag mong sirain ang magandang araw ng kasal. Nahuli ang karwaheng pangkasal. Baka mapanagot ang mansyon ng Yongning sa pagkahuli. Hindi ba pwedeng hindi ako pumunta? Ikaw ang lehitimong anak na babae ng mansyon ng Yongning. Huwag mong ipahiya ang pamilya. Ayaw na rin sa akin ni ama. Masakit talaga ang kakanin. Hindi ako nagsisinungaling. Walang nagtatanong kung masakit ba o hindi. Ate, magpakabait ka. May pagkain sa mansyon ng prinsipe. Magpalit ka ng damit pangkasal. Magpakabait ka. May kanin ba? Sobrang laki ng damit. Hindi ko mailabas ang mga kamay ko. Isama mo pati ang sirang kahon. Ibalik mo ang mga gamit ni ina. Magmakaawa ka sa akin. Kapag ginawa mo, ibibigay ko. Ibalik mo sa akin. Ibigay mo sa kanya ang kahon. Para hindi na manggulo sa daan. Pagdating sa mansyon ng prinsipe, sabihin mo lang na hindi mo alam. Kapag nagsalita ka ng walang kabuluhan, dudurugin ko ang kampanilya ng gamot. Huwag mong durugin. Kung susunod ako at tatahimik, may makakain ba akong kanin? Lene. Kung gusto mong kumain, itiko mo ang bibig mo. Tumahimik ka rin habang nasa daan. Hindi pwedeng masira ang kampanilya ng gamot ni ina. Mabait ako, tatahimik ako. Mukha ba itong pagsalubong sa bagong kasal? Mas mukha itong pagpapadala sa kamatayan. Kung mabubuhay si ate, ipagpapakain ko ulit sa iyo ng kakanin. Hindi mo pwedeng kainin ang kakanin ko. Hindi ako kakain ng iyo. Tanga, ano ba ang naaalala mo? Naaalala ko ang pait at sakit. Dumating na ang magandang oras. Isakay na siya sa karwahe. Napakalamig sa itim na karwahe. Huwag mong itapon ang kahon. Madilim na sa labas. Mamamatay ba ako? Hindi ako kakain ngayon. Kakain ako bukas kapag nagutom na. Ginamit ng mansyon ng Yongning ang hangal nilang anak bilang panangga sa kapahamakan. Napakawalang hiya nila.
Napakalupit nila. Nasa akin pa rin ang kampanilya. Narito rin kaya si ina. Nakapunta na siya sa mansyon ng Prinsipe Jing. Hindi na siya aabot ng bukas. Huwag kang makinig. Yakapin mong mabuti ang kahon at ang kampanilya. Huwag mong itapon. Dumating na ang mansyon ng Prinsipe Jing. Bumaba na sa karwahe. Napakalamig ng mga bato. Pwede ba akong maglakad ng mabagal? Inaanyayahan ng prinsipe ang kanyang asawa na pumasok sa mansyon. Napakalaki rito. Walang amoy ng kanin. Mahal na prinsipe. Dumating na ang bagong kasal. Siya si Jiang Mian. Pansamantalang nagpalit ng tao ang mansyon ng Yongning. Ang hangal na lehitimong anak na babae. Mas mabuti ang isang hangal. Hindi madaling magkunwari kapag tinatanong. Kung tunay siyang espiya ng silangang palasyo. Kapag nangahas siyang maniktik sa mansyon, patayin siya. Pagsapit ng gabi, ako mismo ang magtatanong sa kanya. Masakit ang kutsilyo. Huwag mong ihulog ang kakanin. Prinsesa, tigilan mo ang pag-aastang anak ng mansyon ng Yongning. Hindi ako nag-aastang marangal. Kahon lang ang dala ko. Ito. Hangal ito. Sumunod ka at huwag kang bumangga kung saan-saan. Hindi dumating ang prinsipe para sunduin ang nobya. Mayakap pa siyang sirang kahon. Pinagtatawanan na naman nila ako. Ayos lang basta narito ang kahon. Bigay ito ni ina. Dumating na ang pangkasalang bulwagan. Huwag ninyong paghintayin ang lahat. Ay! Bakit walang mga ibong magpi? Pumasok na ang prinsesa. Nasa loob ba ang mahal na prinsipe? Huwag nang magtanong, yumuko ka ayon sa kaugalian. Malamig din ang kaugalian. Parang bato. Nasaan ang nobyo? Bakit espada lang ang narito? Hindi ba darating ang mahal na prinsipe? Ang tanga namang babae yumuyuko sa espada. Malamig ang espada. Hindi ito nagsasalita. Pagkatapos yumuko, pwede na ba akong kumain? Ang espadang ito ang kakatawan sa mahal na prinsipe sa seremonya. Lumuhod ka. Luluhod din ba ang kahon? Ang tao ang luluhod. Hawakan mong mabuti ang kahon. Huwag mong palampasin ang tamang oras. Oh. Hawak ko na ng mabuti. Hindi siya nag-iyak o nag-eskandalo. Wala rin siyang ibang tinanong. Ang kahon lamang ang pinoprotektahan niya. Hindi ibig sabihin na wala siyang iyak ay wala siyang panganib. Ipagpatuloy ninyo ang seremonya. Unang pagyuko. Ikalawang pagyuko. Napakaseryoso niyang yumuko. Mali ba ang pagyuko ko? Hindi man lang ako pinapansin ng espada. Pwede na ba akong tumayo? Tapos na ang seremonya. Tumayo na ang prinsesa. Ay! Pagkatapos ng seremonya, pwede na ba akong kumain? Pagkatapos ng alak saka natin pag-uusapan ang pagkain. Inumin muna ang alak ng kasal. Hindi masarap ang alak. Parang gamot sa silid sa likuran. Nakatitig siya sa alak pero ayaw iabot ang kamay. Pipigilan ba namin siya? Hindi na kailangan. Tingnan natin kung takot siya sa alak. O takot siyang mabuking. Mahal na prinsesa. Kaugalian ang pag-inom ng alak ng kasal. Mahal na prinsesa. Panahon na para tanggapin niyo ang alak. Malamig ang kamay ko. Nagtatago siya. Hindi pa man nagdidikit ang mga baso. Napakasama ng lasa. Parang gamot sa silid sa likuran. Nanginginig ang kamay ko. Masakit kapag iniinom. Tumunog ang kampanilya ng gamot. Ngayong gabi, personal ko siyang tatanungin. Kapag nagsinungaling siya, mas mabilis ang espada kaysa sa alak. May mali sa kopang ito. Pwede ba akong magsalita? Mahal na prinsesa, dapat nating inumin ang alak ng kasal. Kaugalian ng alak ng kasal. Hindi ito pwedeng inumin. Takot akong masaktan. Inumin mo na. Masakit kapag iniinom. Umiwas na naman siya. Takot siya sa alak. O takot siyang mabuking. Ayaw uminom ng prinsesa. Talagang hindi niya binibigyan ng mukha ang mahal na prinsipe. Hindi sa ayaw kong igalang siya. Parang gamot sa silid sa likuran ang alak na ito. Napakapait. Totoo. Parang gamot kaninang umaga. Huwag kang magsalita ng walang kabuluhan. Huwag mo akong piliting uminom. Hayaan mo muna siyang magsalita. Tumahimik ka. Suriin niyo. Nangingitim ang karayom na pilak. May kakaiba nga sa alak. Hindi ko kayo niloloko. Walang alam ang aliping babae. Ipinapasara na ng inyong lingkod ang alak. Paano mo nalaman? Naamoy ko. Mapait at malamig. Masakit kapag ininom. Natatakot ako kapag naamoy ko yon. Sino ang nagturo sa'yo? Walang nagturo sa akin. Alam ito ng ilong ko. Tiyak na tinuruan siya ng mansyon ng Yongning para magkunwari. Hindi ako nagkukunwari. Nakakapagod magkunwari. Gutom ako. Dalhin siya sa loob. Imbestigahan niyo kung saan nagmula ang alak. Susundin ng inyong lingkod ang utos. Takot ka sa akin, mahal na prinsipe. Takot din ako sa espada.
At takot din ako sa gutom. Sinasabi ko sa'yo, totoo ito. Kung natatakot ka na, lalo kang dapat magsabi ng katotohanan. Magtanong tayo sa silid pangkasal. Maaari bang pumasok ang prinsesa? Naipasarado na ang alak, mahal na prinsipe. Magbabantay sa pintuan ang inyong lingkod. Iinom pa ba kayo ng alak? Hindi na tayo iinom. Magtatanong tayo ngayong gabi. Magsasabi ako ng katotohanan. Itaas mo ang iyong ulo. Ay, nakasara na ang pinto. Hindi na ako makakatakas. Sino ka ba talaga? Jiang Mian. Sa mansyon ng Yongning. Natatakot ako. Huwag niyo akong patayin. Ano ang ipinagawa sa iyo ng mansyon ng Yongning? Magpalit ng damit pangkasal. Sumakay sa itim na palangkin. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Sino ang makakapagbawal sa akin? Ina. Sinabi niyang basagin ang kampanilya ng gamot. Kapag naglakas loob kang magsinungaling, hindi kita palalampasin. Hindi ako nagsisinungaling. Masakit ang espada. Maaari ko bang kainin ang lugaw doon? Kakain lang ako ng isang subo. Umaatake na ang malamig na laso ng mahal na prinsipe. Pupunta ang inyong lingkod para tumawag ng manggagamot. Malamig din ang katawan ng mahal na prinsipe. Ang lamig niya. Masakit din ba para sa kanya? Mainit ito, hindi mapait. Mainit pa ito. Umalis na kayo. Ay. Huwag niyo akong pagalitan. Huwag niyo akong pagalitan. Masakit kapag malamig. Kayang takpan ng init ang lamig. Masasaktan siya. Papuntahin siya rito. Bilisan mo. Dahan-dahan ko siyang pakakainin. Nanginginig ang kamay ko. Huwag kang gagalaw. Mahal na prinsipe. Tuluyan nang nawala ang malamig na lason. Alam mo ba na may malamig na lason ako? Hindi ko alam ang tungkol sa malamig na lason. Naririnig ko lang na nilalamig ka. Ang buhay mong ito. Pansamantala, manatili ka muna. Maaari ba akong manatili? Manatili ka. Ibig mong sabihin hindi ka mamamatay ngayong gabi. Imbestigahan kung anong mga gamot ang ininom niya sa mansyon ng Yongning. Anong mga gamot ang ininom niya? Parang hindi na ako mamamatay ngayong gabi. Ano pa ang ipinagawa ng mansyon ng Yongning? Ano ang itatanong? Sinabi na nilang hindi nila alam. Bakit ka natatakot na basagin niya ang kampanilya ng gamot? Hindi ko na gaanong maalala. Bigay ni ina. Kapag nabasag ito, wala na si ina. Pinainom ka ba ng mansyon ng Yongning ng gamot? Mapait. Pag inom ko, inaantok ako. Sumasakit din ang ulo ko. Ayaw kong uminom. Itala mo. Imbestigahan ang hiwalay na bakuran ng mansyon ng Yongning. Lalo na ang mga gamot na ininom niya. Opo. Siya ba ang pumunta para basagin ang kampanilya? Hindi niya ito babasagin. Dito ka manatili ngayong gabi. Kung gayon, hindi ako pagalagala. 8 taon nang walang patid na pinainom ng gamot ang panganay na binibini. Hindi pinahihintulutan ng ginang na itigil iyon. Kapag nakainom siya, nagiging tahimik siya. Pagkatapos uminom, natutulog siya. Lalong bumabagal ang isip niya. Pump. Mahal na prinsipe. Totoong matagal nang pinainom ng gamot ang mansyon ng Yongning. Maaaring tumestigo ang mga tauhan sa hiwalay na bakuran. Hayaan muna siyang mabuhay. Subukan nating muli bukas. Dalhin siya sa hiwalay na silid. Huwag siyang hayaang gumala. Hiwalay na silid. May kanin ba? Huwag mo akong ikandado, maaari ba? Sumama ka sa akin. Walang magkukulong sa'yo. Maaari ba akong matulog? Huwag kang gagala sa gabi. Walang mag-aalaga sa'yo. Hindi ako gagala. Mas mabuti kung gayon. Malamig din dito. Pero hindi naman ako namatay ngayong gabi. Ang alak ng kasal ay galing sa maliit na kusina. Iniligpit na ang mga latak ng gamot. Bantayan mo siya. Kung talagang baliw siya, una niyang hahanapin ang makakain. Alak. Gamot. Mansyon ng Yongning. Sabay natin itong siya sa atin. Ay. Walang laman ang kahon. Wala bang kanin? Nagugutom na naman ako. Pagkagising mo magmumug ka. Walang inihandang agahan sa kusina. Wala bang kanin? Humanap ka ng paraan. Ibig bang sabihin dahil hindi ako namatay ay wala ng kanin? Walang magpapalambing sa iyo sa mansyon ng prinsipe. Kung gayon, ako na mismo ang maghahanap ng kanin. Gusto kong kumain ng kanin. Maagang nagpagala-gala ang prinsesa ng palasyo. Ano ang nais mong siya sa atin? Wala akong sisiyasatin. Naghahanap ako ng kanin. Gusto kong kumain. Pumunta ka sa maliit na kusina at maghintay. Hindi na ako makapaghihintay. Huwag kang umiyak. Ako ang maghihintay. Huwag kang humarang.
Ito ang pagkain gamot ng prinsipe. Hindi ito para sa'yo. Gusto kong kumain. Ito na lang ang kainin mo. Maaari pa rin itong kainin kahit malamig. Salamat sa'yo. Ang amoy niyan ay parang alak. Huwag mong pakialaman ang gamot ng prinsipe. Hindi ko ito ginalaw. Naamoy ko lang. Talagang magkahawig ang amoy. Kailangang mauna munang maghanap ng pagkain ng prinsesa. Saka natin amuyin ang latak ng gamot. Pagkain muna. Kakain pa rin ako ng malamig na lugaw. Huwag nating sayangin kahit malamig. Isa siyang hangal. Ano ang inaamoy mo? Nawala na ang mapait na amoy. Lanan. Bantayan mo siya ng mabuti. Nananatili pa rin ang amoy. Itinago ng utusan ang latak ng gamot. May ipinadala na akong mga tauhan para sundan siya. Bukas, gamitin ang latak ng gamot upang subukin siya. Mahuhuli rin ang pagpapanggap na pagiging hangal. Tingnan natin kung gaano karami ang maamoy niya. Mahal na prinsipe, pagkain lang ang naamoy niya. 3 mangkok ng sabaw. Pumili ka ng 1 mangkok at inumin ito. Kahit mali ang piliin mo, kailangan mo pa ring inumin. Tama ang napili mo. May kanin ba? Kung ganoon, amuin ko muna. Aamuin ko muna ang mangkok na ito. Inumin mo na ito. Manghihina ang iyong mga kamay at paa. Ayokong uminom. Tama ang sinabi niya. Ang 2 mangkok. Hindi mabango ang sabaw na ito. Huwag mong inumin yan. Malamig ito. Masasaktan ka niyan. Mahal na prinsipe. Tiyak na papasok sa katawan ang malamig na lason dahil sa 2 mangkok. Ang 3 mangkok. Ipagpatuloy mo ang pag-amoy. Amoy kanin ang isang ito. Wala itong masamang amoy ng gamot. Maaari itong inumin. Walang gamot ang 3 mangkok. Maaari ko bang makuha ang mangkok na ito? Inumin mo. Ang unang mangkok ay nagpapalambot ng mga litid. Ang 2 mangkok ay nagtatago ng malamig na lason. Ang 3 mangkok ay malinaw na lugaw na sabaw. Walang nagturo nito sa'yo. Walang nagturo sa akin. Alam ng ilong ko ang lahat. Aamuin ko ulit ito. Pareho ang amoy sa alak kagabi. Mapait at malamig. Hindi komportable ang ilong ko. Tulad noong nakaraang gabi. Maliit na kusina. Alak ng kasal. Nasa isang linya ang mga ito. Ganoon din ang gamot mula sa hiwalay na bakuran. Sumakit ang ulo niya matapos itong inumin. Siya sa atin ang mga lumang gamot sa mansyon ng Yongning. Siya sa atin muli ang maliit na kusina. Itala mo ito. Maaari pa bang kainin ang kakanin? Ipatawag ang maliit na kusina. Maghanda ng pagkain para sa prinsesa. Mainit na kanin ba ito? Totoo bang may mainit na kanin? Mainit na mainit. May nangahas na magpabaya. Tandaan mo ang pangalan. Sabi ng mahal na prinsipe. May mainit na kanin. Abala ang kusina. Kumain ka muna ng malamig na tinapay. Kumain ka ng malamig na pagkain. Masasakit ang tiyan mo. Walang taong nakatalaga para pagsilbihan kang kumain. Gusto ko ng 1 mangkok ng mainit na lugaw. Walang mainit na lugaw. Wala nang laman ang kaldero. Lene, hindi ka namatay kahapon. Ngayon, naghahanap ka pa rin ng gulo. Hindi ako naghahanap ng gulo. Natatakot ako sa malamig na kanin. Pumunta ang prinsesa sa maliit na kusina. May makakain ba? Binigyan siya ng mga utusan ng malamig na tinapay. At nilait pa siya. Itulak ninyo ako roon. Personal na pupunta ang mahal na prinsipe. Nakakabusog din naman ang malamig na tinapay. Ngunit sinabi ng mahal na prinsipe na dapat itong mainit. Ang salita ko. Wala bang saysay ang utos ko sa kusina? Sandali lamang pong nagkamali ang aliping ito. Bago pa lamang dumating ang prinsesa. Hindi niya alam ang mga patakaran. Sino ang nagtakda ng mga patakaran sa kusina? Sino ang nagtakda nito? Gusto ko lamang kumain ng mainit na kanin. Hindi maglalakas loob ang aliping ito na pabayaan ang prinsesa. Siya ang nag-iisang prinsesa ng mansyon ng Prinsipe Jing. Lumamig na ang kanin. Sino ang maghahain nito? Sino ang tatanggap ng parusa? Kung gayon, maaari na ba akong kumain ngayon? Maghain kayo ng mainit na lugaw. Ipakain niyo ito sa kanya ngayon. Dumating na ang mainit na lugaw. Talagang mainit ito. Maaari ba akong umupo habang kumakain? Kumain ka. Hindi kailangang nakatayo ang prinsesa habang kumakain. Aalalayan ko po kayo. Simula ngayon. Dapat ihain sa tamang oras ang kanyang pagkain. Susundin po ng alipin ang utos. Isang paanyaya mula sa mansyon ng Marquis. Humihiling ng pakikipagkita si Lady Liu. Sabihin mong pumasok siya sa mansyon bukas upang makipagkita. Mayan. Dinalaw ka ni ina. Dinala mo ba ang kampanilya ng gamot?
Papasukin mo muna si ina para makapag-usap tayo. Gusto ko ang kampanilya ng gamot ni ina. May nang-aapi ba sa iyo sa mansyon ng prinsipe? May mainit na kanin na. Aking hangal na anak. Huwag mong kalilimutan. Ang mansyon ng Marquis. Mahal ka ni ina. Ayokong bumalik sa hiwalay na bakuran. Nasa akin pa ang kampanilya ng gamot ng iyong ina. Nasa mga kamay ko pa rin. Ay. Huwag mong basagin ang kampanilya. Lene. Sumunod ka. Tulungan mo lamang si ina sa isang bagay. Anong bagay po? Napakadali lamang. Pumunta ka sa silid-aklatan at kunin ang itim na jade na utos. Pagkuha iyon ng gamit ng iba. Hindi iyon mabuti. Hindi naman iyon pagnanakaw. Titingnan lamang natin. Hindi magagalit ang mahal na prinsipe. Pero natatakot ako. Kung hindi ko ito kukunin, babasagin ko ang espiritu ng ina mo. Huwag mong basagin ang espiritu. Pumunta ka ngayong gabi. Kapag may nagtanong, sabihin mong wala kang alam. Pero alam ko naman. Hindi maaaring magsinungaling sa iba. Magkunwari ka na lang na mangmang. Sa gayon, walang maghihinala sa'yo. Ano ang ibig sabihin ng magkunwaring mangmang? Ang hinihingi ni Lady Liu ay ang itim na plague. Malinaw na malinaw po sa akin, mahal na prinsipe. Huwag kang magmadali. Magtatakda tayo ng bitag para kay Lady Liu. Gagamitin ba natin ang tunay na pleke? Ang peke ang gamitin natin. Itago ang tunay na pleke sa lihim na lagayan. Ilagay naman ang peke sa mesa. Tingnan natin kung mananangka siya. O kung magsasabi siya ng totoo. Nasaan si Lady Liu? Paghintayin natin si Lady Liu. Hintayin nating mahuli siya sa sariling bitag. Nailagay na ang peking pleke. Ilagay na rin ang isa. Subukin natin siya gamit ang kakanin. Ang una niyang reaksyon. Ang pinakamatibay na magpapatunay sa lahat. Napakalamig sa silid-aklatan. Pumasok ka. Maaari ba akong kumuha ng kakanin? Maaari po, prinsesa. Ano ang gusto mong kunin? Ikaw ang pumili. Kung gayon, amuin ko muna. Itong itim na bato. Masakit ba kapag hinawakan? Gusto mo bang kunin ito? Ha? Sabi ni ina. Isang tingin lang daw. Pagkatapos tingnan, kailangan itong isauli. Ano pa ang sinabi niya? Sabi niya. Kapag hindi ko kinuha, babasagin niya ang kampanilya ng gamot. Kaya, naparito ka para magnakaw. Hindi talaga ako nagnakaw. Hindi ko pa nga ito nahahawakan. Kay sakto naman. Bakit hindi mo ito hinawakan? Masakit ang kamay ko, natatakot ako. Masama ang pagkuha ng gamit ng iba. Hindi yon tama. Paano kung ako mismo ang magpakuha sa'yo? Hindi siya mukhang nagsisinungaling. Kung gayon, hindi na yon pagnanakaw. Ipagpatuloy mo ang pagtingin. Huwag kang magsalita. Ibigay mo sa akin ang pleke. Ito ba ay sayo? Ibinibigay ko ito sayo. Paano kung hingin ito ni Lady Liu? Tinanong muna kita. Hindi ko ito basta ibibigay sa iba. Maibabalik pa ba ang kampanilya ng gamot? Ako mismo ang mag-imbestiga. Huwag mo itong basagin. Walang makangahas sa mansyon ng prinsipe. Nabasagin ang gamit mo. Talaga ba? Bukas magpakalat tayo ng balita. Sabihin na wala ang plague. Tiyak na pupunta si Lady Liu para kunin yon. At isama ang mga tauhan niya. Kung gayon, maaari pa ba akong kumain ng kakanin? Naipadala na ang balita. Ano ang naging reaksyon niya? Nagpadala siya ng mga tauhan upang maghintay sa gilid na tarangkahan. Ibigay sa kanya ang peke. Kanino? Ako rin ba ang pupunta para humingi nito? Dalhin mo ito at ipagpalit sa kampanilya ng gamot. Ito ang tunay. Hindi ba ito pagnanakaw? Ibinigay ko ito sa iyo. Hindi iyon pagnanakaw. Isauli mo sa akin. Isauli mo sa akin kapag tapos ka na. Nakuha mo na ba ang tanda? Isauli muna kay ina. Kampanilya ng gamot. Huwag kang manggulo. Bilisan mo at ibigay mo sa akin. Sumunod ka. Naaalala ko. Noong huli, hindi mo rin yon isinauli sa akin. Lene. Dalhin siya sa pintuang panig. Huwag mong hayaang may makakita. Huwag kayong mag-alala, ginang. Nasaan ang kampanilya ng gamot? Isauli ko sa iyo pagbalik natin sa mansyon. Nagsisinungaling ka na naman. Tumahimik ka. Huwag ka nang manggulo. Ay. Mga gamit mula sa mansyon ng Prinsipe Jing. Saan niyo dadalhin? Ang hamak na lingkod na ito ay sumusunod lamang sa utos. Kaninong utos? Ginang ng Marquis. Sino pa ba? Sasalubungin siya. May tao sa labas ng pintuang panig. Ginang ng Marquis. Napakalakas ng loob ninyo. Hindi niyo ako naunawaan, mahal na prinsipe. Ako po ang inyong lingkod na asawa. Kinuha niya kanina ang itim na bato. Mayor, napakahangal mo. Mas alam niya kaysa sayo. Maaari bang?
Naibalik mo na ba sa akin? Anong kampanilya ng gamot? Hindi nauunawaan ni Ina. Ako mismo ay. Ginang ng Marquis. Paano ninyo nagawang galawin ako? Dalhin siya sa ibaba at masusing tanungin. Opo. Mahal na prinsipe, hindi ninyo ako maaaring ikulong sa mansyon. Tumakbo ka sa silangang palasyo at humingi ng saklolo sa koronang prinsipe. Huwag muna nating alertuhin ang koronang prinsipe. Nasaan ang kampanilya ng gamot ko? May babalik ko yon. Bukas, pakainin muna siya ng mabusog. Mahal na prinsesa, narito na ang pagkain. Para sa akin lahat ang mga ito. Lanan. Utos ito ng mahal na prinsipe. Dapat ay mainit. Kung gayon, kakain ako ng dahan-dahan. Wala nang agaw ng pagkain sa akin. Hindi na malamig ang lugaw na ito. Hindi na nangangahas maging pabaya ang kusina. Kailangan din kumain ng mahal na prinsipe ng mainit na pagkain. Masasaktan siya. Napakalamig nito. Tatanungin ito ng lingkod. Itabi ang kakaning osmanthus na ito para sa mahal na prinsipe. Hindi mahilig sa matamis ang mahal na prinsipe. Pagkatapos inumin ang mapait na gamot. Masarap kumain ng matamis. Kayo na po ang kumain. Hindi maaari. Gusto kong ibigay ito sa kanya. Humihingi ng pahintulot na humarap ang mahal na prinsesa. Papasukin siya. Nagtira ako ng kakaning osmanthus para sa'yo. Bakit mo ito ibinibigay sa akin? Umiinom ka ng mapait na gamot. Kaya kumukunot ang noo mo. Kumain ka ng matamis at gagaan ang pakiramdam mo. Sino ang nagturo sa iyo ng mga yan? Walang nagturo sa akin. Nakita ko ang lahat. Kumunot lang naman ang noo ko kanina. Lanan. Napakataray niya. Tunay ngang ganoon si mahal na prinsipe. Panahon na para uminom ng gamot si mahal na prinsipe. Ang pait ng amoy ng gamot na ito. Wang Fei, huwag mong gagalawin ang mangkok ng gamot. Hayaan mong siya ang magsabi. Masakit kapag ininom. Takot ako sa sakit. Mula ngayon, siya muna ang mag-aamoy ng gamot bago ito ihain. Mahal na prinsipe. Hindi ito ayon sa kaugalian. Binago na ang kaugalian. Aamuyin ko lang. Hindi ako palihim na kakain. Kahit isang subo, hindi ako kukuha ng palihim. Mahal na prinsipe. Nagpadala ng paanyaya si Jiang Yuero. Pupunta raw siya rito bukas upang mangumusta. Sakto ang dating niya. Magdadala ba ng kakanin ang nakababatang kapatid? Ang kakanin niya. Huwag mong kainin. Lanan. Naaalala kong mapait ang lasa nito. Naghihintay si Wang Fei sa silid pagtanggap. Maraming salamat sa paggabay. Ihahain na ba ang merienda? Hindi kailangang magmadali. Hintayin nating makita yon ng ate mismo. Dinalaw kita. Nagdala ka ba ng kakanin? Kain pa rin talaga ang iniisip ni ate. Mapait ang kakanin mo noong huli. Mabuti ba ang pakikitungo sa iyo ni mahal na prinsipe? May mainit na kanin sa mansyon ng prinsipe. Mabuti na ba kung kanin lang ang ibigay sa iyo? Mainit. Ayos na basta mayroon araw-araw. Kumain ka ng isang piraso, ate. Ako mismo ang nagdala nito. Hindi ako kakain. Takot ka bang malason ako? Hindi ka rin naman kumain. Siyempre, nakakain na ako. Kung ganoon, kumain ka ulit ng isang subo. Bakit ako pinagdududahan ni ate? Nagtatago ang kamay mo. Ilayo ang plato ng kakanin kay Wang Fei. Kung mabuting kakanin yan, tikman mo ito sa harap ni Wang Fei. Nagbibiro si mahal na prinsipe. Hindi mahilig magbiro ang prinsipeng ito. Jiang Yuero, tikman mo. Kakakain ko lamang, mahal na prinsipe. Takot ka rin pala sa Fei. Iwan mo ang kakanin at maupo sa malayo. Huwag mong hayaang maasiwa si Wang Fei sa amoy. Nauunawaan ko, mahal na prinsipe. Inaalala rin pala ng mansyon ng Yongning si ate. Nasa mansyon ng prinsipe ang Wang Fei. Hindi na kailangang alalahanin siya ng mansyon ng Yongning. May mainit akong kanin. Bumalik ka na lamang sa ibang araw, nakababatang kapatid. May kumikislap sa loob ng manggas mo. Nagkamali ng tingin si ate. Itabi na ang lalagyan ng pagkain. Isama mo na rin ang plato ng kakanin. Nasaan ang dati kong palawit na jade? Kanina ay nasa manggas ng binibini. Nakita mo ba ito, ate? Kanina ay nasa manggas mo. Huwag kang magkunwaring mangmang, ate. Hindi ko ito kinuha. Kung ganoon, hayaan nating maghalughog sila. Sa loob ng mansyon ng prinsipeng ito. Hahalughugin mo si Wang Fei. Gusto ko lamang patunayang wala akong kasalanan. Lenwei. Sino ang nagsabing na wala ito? Sino ang unang naghalughog? Hinanap ng tauhan ang kahon ng pagkain. Hindi na kailangang maghanap. Iyan ay dala ng mansyon ng Yongning. Dala iyon ng mansyon ng Yongning.
Mas dapat pa itong siya sa ating mabuti. May lumang palawit na jade sa pagitan ng mga sapin. Marahil ay nailagay ito ng katulong sa maling lugar. Lenwe. Nailagay sa pagitan ng mga sapin. Hindi naman talaga ito nawala. Napakahiwaga naman. Binibining Jayang. Kay ganda naman ng pagdalaw ninyo. Nagkamali ng unawa ang mahal na prinsipe sa inyong lingkod. Hindi pagkakaunawaan lamang. O baka naman panlilin lang. Hindi ko man lang kinain ang kakanin. At hindi rin nawala ang palawit. Humingi ka ng tawad sa prinsesa. 8. Ako ang nagpadalos-dalos at nalito. Kung gayon, huwag mo nang sabihin kailanman na ninakaw ko yon. Dito na nagtatapos ang usapan. Ihatid ang mga panauhin. Binibining Jayang pakiusap. Ate, babalik ako sa ibang araw upang humingi ng tawad. Walang ibang araw. Nagpadala ng liham ng pakikiramay ang silangang palasyo. Bukas ng umaga sila darating sa mansyon. Darating sa mansyon ang pinagkakatiwalaang tauhan ng silangang palasyo upang bumisita sa may sakit. Nababahala ang koronang prinsipe para kay Prinsipe Jing. Iwan muna ang mga regalo upang siya satin. Kailangan pa bang siya satin pati ang mga regalong panggalaw? Naghanda ang kanyang kamahalan ng maiinit na halamang gamot. Ilayo mo pa ng kaunti. Tila namumula pa rin sa amoy ng gamot ang mahal na prinsipe. Ayaw kong madumihan ang aking mga kamay. Mga dating tauhan ng hukbong nasa hangganan. Nagtanong din sila tungkol sa kalagayan ng mahal na prinsipe. Napakabilis namang makarating ng balita sa silangang palasyo. Nagtanong lamang ako bilang pakikiramay. Umabot na ang pakikiramay hanggang sa usapin ng kapangyarihang militar. May panauhin sa silid-aklatan ng prinsesa. Maghahatid lang ako ng kakanin at aalis na. Napapanahon naman ang pagdating ng prinsesa. Tumayo ka sa likuran ko. May mapait na amoy sa manggas niya. Nagbibiro lamang ang prinsesa. Para itong amoy ng masamang gamot. Huwag kang lalapit sa kanya. May telang may gamot sa loob ng manggas niya. Pinausukan lamang ng gamot para sa pagdalaw sa may sakit. Itinago ang telang may gamot sa manggas. Masakit ang amoy na yon. Ibinaba lamang ng inyong lingkod ang telang may gamot. Lumayo ka sa mesa ng mga aklat. Kanina pa siya nakatingin doon. Nauunawaan ng inyong lingkod. Ihahatid ng inyong lingkod palabas ng mansyon ang tauhan ng silangang palasyo. Engan. Tinitigan niya ang mesa ng mga aklat. Walang sinumang may masamang amoy ang maaaring pumasok sa silid-aklatan. Natatandaan ko. Isasara ang silid-aklatan ngayong araw. Kahit sino ang dumating, harangan nyo. Magbabantay ang inyong lingkod sa labas. Kahit ang may masamang amoy ay hindi rin maaaring pumasok. Engan. Tandaan mo iyan. Engan. Prinsesa. Umuwi na muna tayo at mag-agahan. Sinabi ng mahal na prinsipe. Nahaharangin ang mga taong may masamang amoy. May mga lihim na bantay naman. Magbabantay din ako. Hindi ako gala ng gala. Ay. May ipinadalang payo ang panlabas na bulwagan. Magmadali kayong pumasok sa silid-aklatan. May mapait na amoy sa iyong katawan. Mahal na prinsesa, tabi po. Huwag kayong gumawa ng gulo. Hindi kayo maaaring pumasok. Masasaktan ang mahal na prinsipe. Ito ang aklat ng mga regalo mula sa silangang palasyo. Galing ito sa silangang palasyo. Lalo nang hindi kayo maaaring pumasok. Ano ba ang alam ng isang mahal na prinsesa? Isang mahal na prinsesang hindi minamahal. Naglakas loob pa siyang tumangging magpasuhol. Hindi ko alam. Pero naamoy ko. Mahal na prinsipe. Hinarangan ng mahal na prinsesa ang isang utusan. Tingnan muna natin kung paano niya haharangin. Huwag mong itulak ang pinto. Masasaktan ang mahal na prinsipe. Mahal na prinsesa, huwag kang magwala. Ako. Dakpin siya. Halughugin ang manggas. May papel na may guhit at pulbos ng gamot sa manggas niya. Naghatid lang po ako ng mensahe. Mapait ang manggas niya. Tulad kahapon. Bakit mag-isa mong hinaharangan ang pinto? Sabi mo, hindi maaaring pumasok ang mga bantay sa silid-aklatan. Paano kung itulak ka niya? Natatakot ako. Pero hindi maaaring buksan ang pinto. Sa susunod, tawagin mo muna ang prinsipe. Tinawag ko na po. Pupunta ka ba? Pupunta ang prinsipe. Mahal na prinsipe. Hindi matatag ang pulso niya dahil sa malamig na lason. Kung gayon, babantayan ko ang ilaw. Umaatake ang malamig na lason sa mahal na prinsipe. Walang sinumang dapat pumasok. Mainit na lugaw para sa akin. Dadalhin din ba ang ilaw? Lalamigin ang mahal na prinsipe. Mainit na lugaw para sa'yo. Ilalapag ko lang at alis na ako. Mainit ito. Uminom ka muna ng kaunti. Lumabas ka. Maaari rin akong lumayo ng kaunti. Ilagay mo rito ang ilaw. Bumalik ka na at matulog. Huwag patayin ang ilaw.
Hindi ako matutulog. Bakit mo binabantayan ang prinsipe? Natatakot akong lamigin ka. At natatakot din akong masaktan ka. Bumibilis ang pulso ng mahal na prinsipe. Muling umaatake ang malamig na lason. Isara muna ang bintana. Huwag mong papasukin ang malamig na hangin. Isasara ko na rin ang pinto. Bantayan muna natin ang init. Huwag mong pasukan ng hangin. CJ. Hindi ka pa umaalis. Mainit pa ang lugaw. Hindi ito mainom ng prinsipe. Kung gayon, iwan muna natin dito. Babantayan ko. Marunong ka palang magbantay. Kung muling sumiklab ang lason sa akin, tawagin mo muna ang mga lihim na bantay. Huwag kang magbantay ng mag-isa. Tatandaan ko. Kung muli kang lamigin, tatawag ako ng mga tao. CJ. Marquis, pakihintay muna. Pupunta na po ang inyong lingkod upang ipagbigay alam ito sa mahal na prinsipe. Dumating na sa pintuan ng mansyon ng Yongning. Narito sila upang sunduin ang mahal na prinsesa at iwi siya. Papasukin niyo sila. Opo. Marquis, inaanyayahan ko kayo. Ama. Ngayon lamang unang pumasok si Mian sa mansyon ng prinsipe. Hindi pa niya lubusang natututuhan ang wastong asal. Susunduin ko siya at iuwi sa loob ng ilang araw. Susunduin siya at iuwi. Bakit naman? Ako ang kanyang ama. Ituturo ko sa kanya ang wastong asal. Iyan ay likas na tungkulin. Sa mansyon ng prinsipe. May mga tuntunin dito. Hindi na kailangang turuan siya ng Marquis. Nahihiya lamang si ate sa mga bagong tao. Mahal na prinsipe. Huwag niyo siyang sisihin. Umuwi ka muna at manirahan roon ng ilang araw. Pagkatapos ay ibabalik ka namin dito. Ayaw kong bumalik. May mainit na kanin dito. Ibig bang sabihin, ayaw mo nang kilalanin ang sariling pamilya? Tao na siya ng mansyon ng Prinsipe Jing. Hindi na siya sakop ng pamilyang Jiang. Ate, pati ba ang sarili mong tahanan ay ayaw mo na? Kung uwi siya sa tahanan ng kanyang pamilya, sasamahan ko siyang umuwi. Kung ganoon, sasama ako sayo. Kahit bantayan ka ng prinsipe hanggang sa pag-uwi mo, hindi ka niya pakakawalan. Lene. Mahal na prinsipe, sandali lamang. Pupunta ang lingkod upang ipagbigay alam ito sa Marquis. Kailangan pa bang hintayin ang pagbabalik ng prinsipeng tagapagtanggol? Papuntahin siya rito upang sumalubong. Ay. Wala ba si ama sa tarangkahan? Personal na dumating ang mahal na prinsipe. Nagkulang ang mansyon ng Yongning sa pagsalubong sa inyo. Ngayon ay araw ng pag-uwi niya sa pamilya. Hindi maaaring kulangin ang seremonya. Ay. Marquis, inaanyayahan ko kayo. Ama, nakauwi na ako. Mian. Maupo ka sa tabi. Mas tahimik doon. Dito ako upo. Maaari ba? Mian, huwag kang magmatigas. Sarili niyang pasya yan. Ako ang masusunod dito. Pinalayaw ng mansyon ng prinsipe si Mian. Ang malamig na ito. Matigas din ang kakanin. Mas masarap pa rin ang mga sangkap sa mansyon ng prinsipe. Magdala muna kayo ng mainit na tsaa. Ihanda na rin ang mainit na sabaw at maiinit na pagkain. Bakit wala nito kanina? Nagpabaya ang mga tauhan. Ako ang nagdala sa kanya rito. Hindi para pagdusahan niya ang sama ng loob. Nasa liblib na patio ang mga lumang gamit ni Mian. Dito ba ako dating nakatira? Sino ang nag-utos na dito siya manirahan? May sakit siya noon at baka may masagasaan siyang masama. Sanay siyang magkunwaring mangmang. Napakapait. Naaalala ko. May latak ng gamot sa loob ng kabinet ng alak. Nagpapanggap lang ba siya? Mas alam ko ito kaysa sayo. Isara ang patio. Dalhin pabalik ang lumang mangkok ng gamot. Amoy ni ina. Naroon din yon sa loob. Bakit kailangan pang siya sa atin ng mahal na prinsipe ang mga lumang pangyayari? Ang kinatatakutan sa mga lumang usapin ay ang pagkakatanda rito ng iba. Huwag mo munang galawin. Dalhin niyo ang lahat. Mahal na prinsipe. Isa lamang itong lumang mangkok. Mapait ito, katulad ng dating gamot. Siya sa atin niyo ang bawat sulok. Ay. Inaantok siya kapag umiinom nito. Sumasakit din ang ulo niya. Madalas kang uminom noon. Araw-araw siyang umiinom. Tinitingnan niya ito. Iyon ang ipinaiinom sa kanya para gumaling. May mga lumang pambalot ng gamot sa ilalim ng kabinet. Ilapit mo rito. Ang amoy na ito. Ayaw ko nito. Huwag mong galawin ang lumang maruming bagay na yan, prinsesa. Sino ang nagbigay sa iyo ng pahintulot na galawin yan? Ay. May nakasulat na petsa. 1 buwan bago ang seremonya ng kasal. Ang araw ng seremonya ng kasal. May tatak ng botika ng tungjitang sa papel. Kailan bumili ng gamot ang mansyon ng Yongning? Marami na siyang taong may sakit. Natural lamang na bumili ng gamot. Dalhin dito ang talaan.
Nasa silid ng mga talaan ang lumang rehistro. Kunin mo. Huwag kayong magkamali ng paratang kay mahal na prinsipe. 8 taon na. 8 taon na. Sa bawat tala ay mayroon ito. Araw-araw ay mayroon. 8 taon na itong binibili. Baka hindi ito pampagaling kundi lason na ipinainom sa kanya. Nariyan pa rin ang amoy ni ina. Nagsasalita na naman siya ng walang kabuluhan. Hayaan niyo siyang maghanap. Huwag niyo siyang pigilan. Sa likod ng kabinet. May lihim na lagayan. May telang supot sa loob ng lihim na lagayan. Panyo ni ina. Luma at punit na panyo lamang iyan. Bakit kailangang itago ang isang punit na panyo sa loob ng 8 taon? Huwag mong agawin. Mamahalin ako ni ina. May nakasingit na reseta sa loob ng panyo. Dadalhin natin ito sa mansyon ng Prinsipe Jing para suriin. Hindi mo maaaring dalhin yan. Pipigilan mo ba ako, ang iyong prinsipe? Gusto kong umuwi sa mansyon ng Prinsipe Jing. Dadalhin kita ngayon mismo sa aking mansyon. Hinalughog na ang silid sa likod. Kakaalis lamang ng mga tauhan ni Prinsipe Jing. Sunugin muna ng lubusan. Walang dapat maiwan kahit isang piraso. Kapag hindi tuluyang masunog, pupunitin ko isa-isa. Ilagay ang reseta sa loob. Sunugin pati ang mga basag na mangkok. Bilisan inyo, bago ang handaan sa palasyo bukas, hindi dapat lumitaw ang anumang bakas. Huwag kang mag-alala, ina. Tiyak na mauubos ito sa apoy. Walang bakas na lilitaw bukas. Mahal na prinsipe. Sinusunog niya ang reseta. Lene. May kalahating talampakan ng papel sa abo. Opo. May amoy pa rin ng gamot. Mahal na prinsipe. Nakuha ko na ang kalahating piraso ng papel. Ang amoy na ito. Kapareho ito ng itim na gamot noon. Ano pa ang natatandaan mo? Kapag nagmamadali siya. Lumalabas ang amoy na ito. May kulang pa ng kaunti. Bakit hindi ito tuluyang nasusunog? Itago mong mabuti ang kamay mo. Huwag mong hayaang makita ang bakas ng paso. Ang handaan sa palasyo bukas. Pipigilan ko siya. Lene. Ay. Naghahanda ng handaan ang silangang palasyo. Mangyaring sumama sina Prinsipe Jing at ang prinsesa. Nakasulat sa paanyaya. Sariling sulat ng koronang prinsipe ang pag-anyaya sa prinsesa. Nauunawaan ko na. May mainit na kanin ba bukas? Sasamahan ka ng iyong prinsipe. Sumunod ka sa akin. Huwag mong hawakan ang alak na inihain ng iba. Nasaan ang mga kakanin? Tumingin ka muna sa akin. Pagkatapos kumain ka ng kakanin. Umupo ka sa tabi ko, aking asawa. Lene. Talagang mahigpit magbantay si Prinsipe Jing. May makakain ba? Sa tuwing bumubuka ang bibig niya, pagkain agad ang sinasabi. Sa halip, tuluyang napawi ng kilos niya ang pagsubok ng koronang prinsipe. Nabalitaan kong nang gabing dumating ang prinsesa sa mansyon. Ang tanging tanong niya ay kung may kanin ba siyang makakain. Gutom na ako. Gutom siya. Huwag mo siyang pagtawanan. Bukod sa mahusay makadama ng amoy ang prinsesa. Maaari bang tikman niya ang kopang alak na ito para sa akin? Ang amoy na ito. Hindi ito amoy alak. Mas kahawig ito ng mapait na gamot. Paano naging hindi ito katulad? Katulad ito ng maitim na gamot na dati kong iniinom. Napakalinaw talaga ng alaala ng prinsesa. Itala mo ito. Talagang kahanga-hanga ang kanyang memorya. Dahil mapait. Huwag mo munang galawin ang pitsel ng alak na ito. Makakayanan kaya ng prinsesa ni Prinsipe Jing ang salu-salong pampalasyo. Mukhang hindi makaupo ng maayos si ate. Ako. Wala akong ginalaw. Lene. Nag-aalala lamang ako. Mahusay ang ginawa niya. Nakalimutan pa ni ate ang mga kaugaliang pampalasyo. Naaalala kong kailangang yumuko. Kung gayon, dapat ka ring magpasalamat sa biyaya ng korona. Huwag kang magpatawa sa harap ng lahat. Wala siyang utang na paggalang sayo. Dapat maghandog si ate ng alak sa koronang prinsipe. Hindi tama ang amoy ng alak. Hindi ko ito hahawakan. Muli ka na namang nagdadahilan ng walang kabuluhan. Sinabi niyang hindi niya ito hahawakan. Kung gayon, hindi niya ito hahawakan. Marunong pala kumilala ng alak ang prinsesa. Lubhang nakapagtataka yon. Ang tingin ko lamang kahanga-hanga siya. Hindi kahanga-hanga. Ang lasa ay parang ano? Dahan-dahan kang magsalita. Palagi bang ginagawang katatawanan ni ate ang sarili niya sa mansyon ng prinsipe? Hindi ako nagpapatawa. Mabagal lang ako. Kailangan pa ba siyang suyuin para lamang kumain? Sino ang nagsabi sa'yo? Bakit alam ng silangang palasyo ang mga bagay na ito? Kumakalat kung saan-saan ang mga usap-usapan. Tungkol sa mga pangyayari sa mansyon ni Prinsipe Jing. Hindi naman ito sikreto. Nakarinig lamang ako ng balita. Kanino mo narinig? Malabo ang isip ni ate, huwag kang maniwala sa kanya. Wala naman akong sinabing kung ano-ano.
Naniniwala ako sa kanya. Prinsipe, bakit kailangang magalit? Nagtatanong lamang ako ng katotohanan. Mapait din ang amoy ng taong iyon. Sinong tao? Ang manggas ng taong nasa likuran ng koronang prinsipe. Katulad ng kopang alak para sa bagong kasal. Walang alam ang inyong lingkod. Mga bantay na lihim. Itala mo. Katulad ng alak para sa bagong kasal. Panatilihin ang taong iyon. Isa lamang siyang alipin. Hindi na kailangang kumilos ng marahas. Kailangan kong alamin ang katotohanan. Wala talaga akong alam. Iunat mo ang manggas mo. Kakasalin ko lamang ng alak. Hindi ganito ang amoy ng alak. Muli na namang nagkamali sa pangamoy ang prinsesa ni Jing. Napakatumpak ng pangamoy niya. May pulbos ng gamot sa manggas. Ay! Pabango lamang mula sa palasyo. Hindi ito pabango. Masakit kapag inaamoy. Kunin mo at selyuhan ng mabuti. Nauunawaan ko, mahal na prinsipe. Nakumpis ka na ang pitsel ng alak. Sinabi ng tagapangasiwa na huwag kang mataranta. Botika ng Hengji. Huwag mong banggitin ang silangang palasyo. Itatago kong mabuti ang talaan. Naaalala mo pa ba ang gamot na yon? Mapait at malamig at kumikirot sa ilong. Kanino ang amoy na nasa katawan niya? Sa taong nasa likod ng koronang prinsipe. Nakasunod na ang tauhan nyo. Nakita niya ang katulong mula sa botika. Saang botika? Hengji. Madalas itong gamitin ng silangang palasyo. Katulad din ng alak ng kasal. Lene. Siya sa atin ang naghatid ng alak. May liham mula sa botika. Huwag mong hayaang matuklasan ito ng mahal na prinsipe. Tama nga, nasa loob ng mansyon. Kung gayon, matutunton talaga ang alak. Tumahimik ka. May espiya sa loob. Isa rin siyang katiwala sa mansyon. Huwag muna siyang gulatin. Mapait din ba ang gamot niya? Bukas, hayaan natin siya mismo ang maglantad ng katotohanan. Nauunawaan ko. Mapait din ang sabaw na ito. Para palakasin ang katawan. Magtimpi ka muna, prinsesa. Sino ang nagbigay sa iyo ng pahintulot na palitan ang sabaw niya? Kagabi, sinuri ko ang latak ng gamot. Dalhin mo rito ang latak ng gamot. Hindi tama ang amoy na ito. Ang tatak sa liham ay mula sa Hengji. Kasing pait ito ng gamot na dati kong iniinom. Naaalala mo pa? Noon, inaantok din ako. Pagkagising ko, masakit ang ulo ko. Sino ang naghatid ng gamot? Madalas pumupunta rito ang mga tauhan ni Lady Liu. Mahal na prinsipe. Sinunod ko lamang ang utos. Kaninong utos? Kagabi, tumanggap din siya ng isang liham. Itago mo ito. Hintayin natin siya mismo ang maglantad ng katotohanan. Bilisan mo, sunugin mo ito at huwag mag-iwan ng bakas. Ano ang sinusunog mo? Ito, mga basag na papel lamang. Nasa akin pa ang sulok ng liham. Sumama ka sa akin. Mahal na prinsipe. Nahuli na ang tao. Reseta ito mula sa pinagkakatiwalaan ng silangang palasyo. Hindi ako nangangahas magsalita. Mapait din ang gamot na nasa katawan niya. Dalhin siya sa ibaba at imbestigahan. Hindi na ba siya babalik? Hindi na. Napalitan na ang mga tauhan sa kusina. Mapait pa rin ba ang kanin? Hindi na. Nakikita ko. Inamin na ng katiwala. Sabi niya, nasa labas na tirahan ng mansyon ng Yongning ang mga piraso ng kampanilya ng gamot. Nandoon pa ba ang kampanilya ni Ina? Babalikan ko yon para sayo. Kukunin ng mahal na prinsipe ang mga piraso ng kampanilya ng gamot. Iniutos ng ginang na itago yon dito. Ilabas mo na ngayon. Papatay na ko ng ginang. Kung gayon, bumalik ka sa mansyon at humarap bilang saksi. Nakuha na ang mga piraso ng kampanilya. Maaari ko bang makita? Ibigay mo sa kanya. Dahan-dahan lang. Tunay ngang kampanilya ni Ina ito. May kalahating piraso pang nawawala. Masakit ba ito? Hindi nasasaktan ang kampanilya. Pero nakikita kong nasasaktan ito. Aayusin ko ito. Tumutunog pa ba ito? Sisiguraduhin kong muli itong tutunog. Napakapino ng mga basad. May bakas pa rin. Ayos lang kahit may bakas. Walang kahit isang piraso ang dapat mawala. Nauunawaan ko, mahal na prinsipe. Huwag mo itong mawala, ha? Pansamantala nang naayos ang kampanilya. Tumutunog na talaga ulit. Wala nang makapipins dito. Wala talaga. Ipinapangako ko sa'yo. Kainin mo ito. Ibigay mo sa akin. Itinira ko ang pinakamalaking piraso para sa'yo. Hindi ko kayang kainin ito. Nasasaktan ka rin. Tatanggapin ko ito.
May mga usap-usapan sa kabisera. Ano ang sabi? Sinasabi nilang baliw at malas ang prinsesa. Sinasabi ba nilang masama ako? Ako ang magpapawalang saysay sa mga yon para sa'yo. Laganap ang usapan sa mga bahay sa labas. Ano ang ipinapakalat nila? Sinasabi nilang baliw at malas ang prinsesa. Sinasabi ba nilang masama ako? Huwag kang matakot. Narito ako. Baliw at malas ang prinsesa ng Jing. Totoo ba ang mga yan? Hindi katakatakang lumala ang sakit ng Prinsipe Jing. Nabulabog na pati ang silangang palasyo. Baka bawiin ng emperador ang ipinagkaloob na kasal. Ay! Hindi pa sapat ang bilis ng pagkalat. 7 sangay na ang kumakalat sa kabisera. Magdagdag pa tayo ng ilang kalokohan. Piliting bawiin ng emperador ang ipinagkaloob na kasal. Kikilos ang inyong lingkod. Ang pinagmulan ay ang bahay saan ng silangang palasyo. Magtipon muna ng mga patunay. Huwag munang gulatin ang ahas. Sinasabi rin ba yon sa bahay sa? Sinasabi rin nilang ikaw ang dahilan kung bakit nagkasakit ang prinsipe. Hayaan silang magpatuloy sa pagsasalita. Ama, nagsisimula ng magalit ang taong bayan. Nais mo bang bawiin ko ang ipinagkaloob na kasal? Hindi kakayanin ng mansyon ng Prinsipe Jing ang galit ng lahat. Alam ko ang nararapat kong gawin. Ama, huwag nang magpatumpik-tumpik. May ipinadalang paanyaya sa pagdiriwang ng mga bulaklak mula sa kabisera. Hihiram ang silangang palasyo ng piging upang manood ng palabas. Pagtatawanan na naman ba nila ako? Pumunta tayo. Sasamahan kita. Kung gayon, hindi na ako matatakot. Siya sa atin kung sino ang sumulat ng mga pulyeto ng usap-usapan. Ang mga bahay sa. At pati ang mga tindahan ng aklat ay bantayan nyo. Ikaw ba ang taong nagsasalita ng masama tungkol sa iba? Pipikitin ko ang bibig nila. Maaari bang maisama ang saksi ngayong gabi? Mapapahamak ba kita? Hindi. Iniligtas mo ang buhay ko. Pero iyan ang lagi nilang sinasabi. Bukas, ipabago mo sa kanila ang mga yon. Handa na ang karwahe. Ang piging sa paghanga ng mga bulaklak ay gaganapin sa mansyon ng anyang. Isama rin ang saksi. Baka may masabi akong mali. Sabihin mo ang nais mong sabihin. Kung gayon, magsasalita ako ng dahan-dahan. Ito ang asawa ng Prinsipe Jing. Haha, tingnan mo siya, napakatanga. Hindi man lang makalakad ng maayos, ano? Lene. Narinig ko yon. Pinag-usapan nila ako. Pumasok ka, huwag kang matakot. Hihintayin kita sa labas. Mahal na prinsesa ng Jing, dito po kayo umupo. Walang sapin dito. Haha. Ate, tiisin mo muna. Hindi ako namimili, masakit lang. Marunong bang humawak ng tasa ng tsaa ang prinsesa? Huwag mong ibuhos yan, marurumihan ang banig ng mga bulaklak. Kaya kong hawakan, hindi manginginig ang kamay ko. Dahan-dahan, ate. Huwag kang magpatawa sa mga tao. Pero nauna nang tumawa ang bunso mong kapatid. Amuin mo ang supot na ito. Hindi maganda ang amoy nito. Iyan pati mabangong supot ay ayaw niya. Napakapihi ka naman. Hindi ito mabango. Masamang amoy ito. Ate, huwag kang magsalita ng basta-basta. Mahal na prinsesa, amuin niyo ang florera roon. Hahaha. Mas masama ang amoy doon. Takot siya sa bulaklak. Nakakatawa hanggang kamatayan. Hindi ako takot sa bulaklak. Ate, huwag kang magtago. Nakatingin ang lahat. Haha, umiiyak din pala ang hangal na prinsesa. Hindi ako umiiyak, masakit ang amoy. Sinabi na naman niyang masama ang amoy. Ate, humingi ka agad ng tawad. Kanino siya hihingi ng tawad? Sino ang nagbigay sa inyo ng pahintulot na palibutan siya? Nagbibiro lang po kami. Hindi ito biro, masama ang amoy nito. Iwan niyo rito ang supot na yon. Mahal na prinsipe, bakit niyo ito sineseryoso? Talagang siseryosohin ko ito. Mga lihim na bantay. Selyuhan ang supot na ito. Mahal na prinsipe, talagang imbestigahan niyo ito. Sinabi niyang masama ang amoy. Kung gayon, imbestigahan natin. Hayaan ang inyong lingkod na magsuri ng amoy. Huwag mo siyang hayaang lumapit sa akin. May halong pulbos na bigas ang pabango. Hindi ko alam. Sino ang nagbigay nito sa'yo? Si Binibining Januero ang nag-abot nito. Kung ano-ano ang sinasabi niya. Pampakalma lang naman ito. Kapag sumobra ang dami, aantukin ang tao. Kapag matagal na naamoy, sasakit ang ulo. Sino ang nagsabing amuyin niya ang bulaklak? Nagbibiro lang naman kami. May pabango rin sa ilalim ng florera. Natural lang na may amoy kapag may mga bulaklak. Kung gayon, hindi ang florera ang problema. May taong naglagay ng gamot. Kapag matagal itong naamoy, mahihilo at mawawala ng pagpipigil ang tao. Ay!
Sinabi ni Weru na ibaba na lang ito. Huwag mo akong singhutin. Siya ba ang hangal o masama ang puso mo? Hindi ako nagpapanggap. Sabi niya, magugulo raw ang prinsesa kapag nakaamoy. Hindi ko sinabi yon. Ulitin mo ang eksaktong sinabi niya. Hayaan mo siyang umiyak at magwala na parang baliw. Gusto ba niya akong mabaliw? Humingi ka ng tawad sa prinsesa. Prinsesa, kasalanan ko. Huwag mo na akong takutin ng masamang amoy. Ate, hindi lang ito pagkakaunawaan. Kahit pagkakaunawaan lamang, dapat pa ring linawin. Sila pala ang nanakit sa akin. Hindi mo kasalanan. Akala ko nagkamali na naman ako. Simula ngayon, unahin mong paniwalaan ang sarili mo. Napakataas ng punong iyon. Napakataas ng punong iyon, masakit ang ulo ko. Tumingin ka sa akin. Nasa itaas ang kampanilya. Hindi maganda ang kulay ng mukha ng prinsesa. Alalayan muna siyang maupo. Nahulog ang kampanilya ni ina. Akyat ako para pulutin. Walang tutulong sa'yo. Delikado, ate. Hindi pwedeng mawala. Bilisan mo, mawawala na ito kapag nahuli. Nakuha ko na. Umakyat ka pa ng kaunti. Umuga ang puno, natatakot ako. Hangin lang ang umihip. Hindi hangin. Ikaw kasi ang panganay na anak. Ay. Hindi ko na kaya. Ingat, ate. Huwag mong sabihin ako. Nabasag ang kampanilya ni ina. Bilis, tumawag ng manggagamot. Siya ang nahulog ng mag-isa. Ay. May umuga sa puno. Sino ang umuga? Sino ang umuga? Si Januero. Nakangiti siyang umuga. Umuga si Januero habang nakangiti. Dahan-dahan mong sabihin. Nahulog ako. Nabasag din ang kampanilya. Sino ang nagpainom sa kanya ng gamot matapos siyang mahulog? Pumunta rito si Lady Liu. Ano ang ipinainom niya sa'yo? Itim na gamot. Mapait. Mag-imbestiga kayo sa lumang gamot sa mansyon ng Yongning. Imbestigahan niyo ngayon din. Hindi ba talaga ako mabagal mag-isip mula pagkasilang? Hindi. Ay. Nasira ba ako dahil sa pagkahulog? Lilinawin ng Prinsipe Jing ang lahat. Gagaling ba ako? Tiyak na gagaling ka. Natagpuan na ang matandang katulong ng mansyon ng Yongning. Dalhin siya sa mansyon ng Prinsipe Jing. Kilala ba niya ako? Nakita niya ang mangkok ng gamot. Bukas, alamin ng lubos. Gusto ko ring marinig. Dinala na siya. Nakita ng aliping babae si ate na umiinom ng gamot. Ito ba ang mangkok ng gamot? Nag-iwan ako ng isang piraso ng papel mula sa balot ng gamot. Dalhin dito. Bawat mangkok ay personal na inihahatid ni Lady Liu. Siya mismo ang naghatid. Pinagmamasdan ka pa niyang maubos iyon. Pagkatapos uminom, inaantok ako. Pagkagising ko, masakit pa rin ang ulo ko. Matagal ko nang gustong matulog. Nakasulat sa reseta ang kampanilya ng gamot. Ngunit hindi tama ang dami. Magsalita ka ng malinaw. Kapag matagal na iniinom, unti-unti nitong pinapapurol ang isip. Maaari nitong pahinain ang iyong alaala. Hindi ibig sabihin noon namang mga ko. Hindi. Palagi ko lang gustong matulog. At paggising ko, masakit ang ulo ko. Tumutugma ang lahat. Kung gayon, gamot iyon. Ang gamot ang nagpabagal sa'yo. Kung gayon, hindi pala ako likas na mangmang. May natitira pang kautusang imperial sa lumang bowl ng mansyon ng Yongning. Si Lady Liu ang nag-utos sa akin na sunugin yon. Bakit hindi mo ito sinunog? Natatakot akong may mangyaring masama. Kaya nag-iwan ka ng isang kopya. Kapareho ng sulat kamay at salaysay niya. Kung gayon, siya nga palagi. Si Lady Liu. Hindi ito gamot na iniinom lamang ng 1 o 2 araw. Ay. Simula ngayong araw. Ipagpapatuloy ng silangang palasyo ang investigasyon. Iimbestigahan din ang mansyon ng Yongning. Formal nang isinama sa investigasyon ang mga dating kaso ng mansyon ng Yongning. Gagaling pa ba ako? Sasamahan kita at isa-isa nating babawiin ang lahat. Ang mga utang ni Lady Liu. Ako ang maghahanap para sa'yo. May dating tenyente mula sa hilagang lupain sa labas ng tarangkahan na humihiling na makaharap kayo. Tauhan ba siya ng hukbo? Taglay pa niya ang dating plaque mula sa hilagang lupain. Papasukin mo siya. Ako po si Cheng Sheng, isang hamak na kawal. Nagbibigay galang ako sa mahal na prinsipe. Tumayo ka at magsalita. Masyado akong nahuli, mahal na prinsipe. Ito ang mga sundalong lumaban sa hilagang lupain. Nakikilala mo ba ang itim na pulbos na ito? Hindi ito pinsalang dulot ng lamig. Ito ay malamig na lason.
Ay! Lene! Naranasan na ng inyong lingkod ang lasong ito sa hilagang lupain. Hindi ko yon kailanman malilimutan. Ang gamot ay lumabas mula sa mga suplay ng hukbo. Kinailangan muna itong dumaan sa mga kamay ng silangang palasyo. Sino ang nakapasok sa bodega ng hukbo? Mga tauhan ng silangang palasyo. Nakarating na ba sila roon? Itatala ko ito, mahal na prinsipe. Ipagpatuloy ang investigasyon. Ang laban kung saan nilusob natin ang kampo sa gabi. Dapat sa mahal na prinsipe maitala ang lahat ng parangal. Bago ito maipadala sa kagawaran ng hukbo. Pinalitan ng iba ang pangalan sa talaan. Hindi iyon iyong karangalan. Kunin mo ito ngayon. Hihintayin ng inyong lingkod ang utos na ito. Ilang taon ko na itong hinihintay. Tumanggap si Du Jianjun ng pilak mula sa silangang palasyo. Siya rin ang nagtakda ng mga gamot at supply para sa hukbo. Itatala ko ito, mahal na prinsipe. Imbestigahan ang lahat, pati ang mga taong sangkot at ang mga talaan. Handang tumestigo ang inyong lingkod. Inapi rin ba kayong lahat? Sa batas militar, kinikilala lamang ang patalim. Hindi nito kinikilala ang katuwiran. Kung gayon, ako ang kikilala para sa inyo. Kung gayon, bawiin natin ang nararapat sa inyo. May isa pang talaan ng mga suplay ng hukbo. Nasa lumang bodega sa labas ng lungsod. Makukuha natin yon ngayong gabi. Mga lihim na gwardya. Maghanda ng karwahe. Opo. Gusto ko ring sumama. CJ. Sumama ka sa akin. Handa na ang karwahe. Makukuha ba natin ang mga tala sa lumang bodega ngayong gabi? Tayo na. Umuulan sa labas. Malamig ang amoy ng ulan. Nasa unahan lang ang lumang bodega. Napakalakas ng ulan. Madulas ang daan. Mag-ingat kayo. Kunin muna natin ang talaan. Mas matindi na ang malamig na amoy. Narito pa ang talaan. Isara at selyuhan ito. Ay! Mahal na prinsipe, mas matindi ang malamig na amoy sa iyong katawan. Hindi ito mahalaga. Hindi maganda ang kulay ng mukha ng mahal na prinsipe. Nasasaktan siya. Umaatake ang malamig na lason. Huwag kang mataranta. Ayos lang ako. Pero nagyelo ang kamay mo. May lumang kubo ng gamot sa likod ng bundok. Napakapanganib sa gabing maulan. Naamoy ko ang init. Mahahanap ko ito. Hindi ka pupunta. Mahal na prinsesa, bumalik ka agad. Nasasaktan siya dahil sa lamig. Puntahan niyo at hanapin ito. Hindi mo naamoy. Kaya ko itong hanapin. Madulas ang daan. Mag-ingat ka at huwag kang madapa. Hindi ito. Napakapait nito. May pulang baging doon. Mainit ito. Mahal na prinsesa, bumalik ka na. Bilisan mo at dalhin ito sa mahal na prinsipe. Huwag mo itong mawala. Nahanap ko na. Napapawi ng ugat ng pulang baging ang lamig. Nailaga na ang gamot. Magagamit na ito agad. Sino ang nag-utos sa iyo na pumunta? Kapag nilamig ka, masasaktan ka. Mula ngayon, bawal ka nang sumuong sa panganib. Pero lagi kang nasasaktan. Huwag kang mag-alala. Mas mabuti na ang kalagayan ko. Mabuti naman. Iabot mo rito ang kamay mo. Malamig pa ba? Nagising ka na. Magdamag kang nagbantay. Natatakot akong lamigin ka ulit kaya hindi ako makatulog. Halika rito. Hayaan mong tingnan ko. Ayos lang ako. Masakit pa ba? Napigil na ng ugat ng pulang baging ang malamig na lason. Nabasa rin siya ng ulan. Kailangang uminom ng mahal na prinsesa ng sabaw na pantaboy sa lamig. Ah, hindi ako nilalamig. Huwag kang sumimangot. Namumutla na ang mukha mo. Mula ngayon, bawal ka nang sumuong sa panganib ng mag-isa. Pero matindi ang sakit mo. May sarili akong taong sasagip sa akin. Gusto rin kitang sagipin. Alam ko. Mahal na prinsipe. May liham mula sa mansyon ng Yongning. Nagpadala sila ng liham. Ano ang nakasaad? Hinihiling nilang bumalik ang mahal na prinsesa sa mansyon ng Yongning upang magpagaling. Kailangan ko bang bumalik? Huwag kang bumalik. Manatili ka sa mansyon ng prinsipe. Babasagin ba nila ang kampanilya? Walang sinuman ang maaaring gumawa nito. Kahit si ama, hindi rin ba? Hindi ko sila pahihintulutan. Maaari ba talaga akong manatili? Maaari kang manatili. Ito ang tahanan mo ngayon. May mainit na kanin ba sa bahay? Araw-araw ay mayroon. Mayroon ka rin ba? Basta't nais mo. Lagi akong narito. Itatabi ko rin para sa iyo ang kakanin bukas. Hindi ba't gutom na gutom ka palagi? Masakit. Kaya hindi ako makakain. Sa hinaharap, unahin mong alagaan ang iyong sarili. Pero gusto ko ring alagaan ka.
May nagmamanman sa mansyon ng Prinsipe Jing. Mga tauhan kanino? Mukhang mga tauhan ng silangang palasyo. Ha? Bumalik na naman ba sila? Magpadala ng karagdagang tauhan. Bantayan at protektahan ang prinsesa. Huwag kang matakot. Nandito ako. Umatras na sa dulo ng kalye ang mga tauhan ng silangang palasyo. Mas lumayo pa kayo. Saka pa lamang sila kikilos. Magbabantay ang inyong lingkod sa prinsesa. Dagdagan ang mga bantay sa likurang tarangkahan. Suriin muna ang lahat ng papasok sa mansyon. Opo. Ang gamot para sa malamig na laso ng Prinsipe Jing. Tumigil ka. Ilagay mo ang supot ng gamot. Mapapawi ba nito ang sakit ng mahal na prinsipe? Prinsesa, umatras ka. Kapag naglaho ang amoy ng gamot, wala na itong silbi. Ay. Hindi tama ang amoy. Medyo nahihilo ako. Prinsesa, huwag mong singhutin. Bilisan mo sa likurang tarangkahan. Prinsesa, kumapit ka sa akin. Ay. Huwag kang pumiglas. Sumama ka sa akin. Nahihilo ang ulo ko. Hindi maaaring mawala ang kampanilya. Napakabigat ng amoy ng tubig sa ilalim ng tulay. Tumahimik ka at huwag kang kikilos ng basta-basta. May matamis ding amoy ng bulaklak ng osmanthus. Natatandaan mo ba ang daan? Natatandaan ko ang mga amoy. Nasa likurang tarangkahan na ng botika ng Anren. Bumaba na. Ay. Naamoy ko na ang gamot na ito dati. Tumahimik ka at maglakad papasok. Naaalala ko ang mapait at malamig na amoy. Manatili kang tahimik. Huwag kang sumigaw. Ay. Gusto kong bumalik sa mansyon ng prinsipe. Hintayin mong dalhin ni Prinsipe Jing ang lihim na liham para ipagpalit sa'yo. Ano ang lihim na liham? Masasaktan ba siya? Lene, sarili mo muna ang alalahanin mo. Naikulong na siya sa panlabas na bulwagan. Dakpin siya. Darating lamang si Prinsipe Jing. Ipadala ang liham. Tunay na liham ang kailangan. Siyempre. Hindi siya palalayain kung walang lihim na liham. Dumating na ang liham na ipinangbanta ng mahal na prinsipe. Niyan. Bulwagan ng mabuting hangin. Ipagpalit ang prinsesa sa lihim na liham. Ihanda ang karwahe. Magdala ng peking liham. Ang tubig sa ilalim ng tulay. Bulaklak ng osmanthus, botika ng Anren. Mahal na prinsipe. May palaman ang kakanin sa likurang tarangkahan. May amoy din ng gamot sa labas ng bintana. Naghahanda siya ng daan para sa akin. Sundan ang bakas at imbestigahan. Pumunta muna sa eskinita sa likuran. Buksan ng inyong lingkod ang daan. Ang palaman ng kakanin ay humantong dito. Natakot siya, maligaw lang siya, kaya siya magpapaiwan. Ang plaka ay sa botika ng Anren. Mag-ingat kayo sa pag-usisa sa loob ng bakuran. Hindi maaaring maiwan ang aklat na ito. Tumigil ka. Iwan dito ang aklat. Iwan din ang tao. Dinala na ang tao sa labas na mansyon. Dalhin agad dito. Dumating ba ang lihim na sulat? Tinanong ka ng aking kamahalan. Saan ang asawa mo? Ibigay muna ang sulat bago humarap. May tunog ng kampanilya ng gamot sa silid. Buksan ang pinto. Huwag mo siyang saktan. Sino ang mga ngahas pumasok? Ako ang mga ngahas. Panginoon. Nandito ako. Huwag kang matakot. Ako ang susundo sa'yo. Hindi ko nawala ang espiritu. Naiwala na ang tao. Gamit ang peke mo ang dinala mo. Peking lihim na sulat. Nakuha mo na akong loko. Nasa amin na rin ang aklat ng botika. Matagal ka nang natunton. Siya ang nagdala ng daan. Sa talaan ay may mga sangkap na gamot at alak ng kasal. May malamig na lason din na nakatago sa imbakan. Iyong mapait na lasa na yon. Maaari pang maiugnay ng aklat na ito ang silangang palasyo. Kung gayon, mas kaunti ang masasaktan mo ba? Nalusutan ng pugot ang panlabas na mansyon ng kanyang kamahalan. At ang aklat. Kinuha rin ni Prinsipe Jing. Umuwi ka muna at kumain ng mainit na kakanin. Gusto kong kumain ng dalawa. Kinuha ni Prinsipe Jing ang aklat ng botika ng Anren. Naputol ang kawing ng botika ng Anren. Kung kagatin pa ni botika ang silangang palasyo. Hayaan siyang kagatin si Lady Liu. Huwag ninyong dumisan ang silangang palasyo. Sa talaan ay may lumang tatak ng pagtatatag ng silangang palasyo. Kinayod ng sobrang linis. Bigla tuloy lumitaw ang baho. Masamang amoy. Maaari pa bang maikubli? Hindi na maikukubli. Di nagtagal ay lalabas din. Nawala ang aklat. Inaamin mo ba ang kasalanang ito? Ano ang aaminin ko? Aminin mo na si Lady Liu ang palihim na bumili ng malamig na lason. Sa silangang palasyo ba? Hindi mo ba narinig ang sabi ng silangang palasyo? Kung gusto mong mabuhay, magsara ka ng bibig.
Ay! Urgenteng sulat mula sa silangang palasyo. Ako ba ang ililigtas ng koronang prinsipe? Ano ang nakasulat sa sulat? Ibinigay ako ng botika. Itutulak daw kami palabas ng koronang prinsipe. Iyong mapait na lasa. Narinig ko na yan. Saan mo narinig? Sa manggas ng kapatid ko. Nasagi niya ang gamot ng Anren. Sabi niya hindi ko iyon matatandaan. Ina, hindi na kami pakikialaman ng silangang palasyo. Huwag kang mataranta. Hindi naman sigurado ang mga nagtitinda ng gamot na magsasalita. Kung magsalita man ako, sabihin kong naglalalakad si Jiang Mian at nag-uusal ng kung ano-ano. Pinapakagat ng silangang palasyo si Lady Liu. Tumalikod na si Prinsipe Jing sa karwahe. Gusto mo bang agad may makuha ang mga tao? Unahin natin ang ina at anak ng mansyon ng Marquis. Hayaan muna silang magkagatan. Talagang may nangyaring masama. Si Yuero na lang ang akuin ang sala. Ina, talagang itatakwil mo na ako. Noong araw, sa ilalim ng puno. Ikaw ang unang nanakit. Ikaw rin ang nagpainom sa kanya ng gamot. Talaga bang ipapasan mo sa akin ang sala mo? Tumahimik ka. Hindi ito lugar ng pagtatalo. Hindi ako mamamatay para sa'yo. Kung gayon, sa loob tayo mag-usap. Ako ang bumili ng gamot. Pero ginamit mo rin yon. Sinunod ko lang ang utos mo. Huwag mong subukang linisin ang sarili mong pangalan. Kung gayon, sabay na tayong mamamatay. Puntahan mo ang ama. Sabihin mong sinaktan ako ni ina. Binibining Jiang Yuero. Talaga bang sasabihin mo? Siya ang unang ayaw sa akin. Nauunawaan ko, ginang. Sa hating gabi, dito pa kayo nag-ingay. Hindi pa ba sapat ang gulo sa mansyon ng Yongning? Bumili si ina ng malamig na lason. At nais niyang ipasa sa akin ang sala. Kasinungalingan niya yon. Nasaan ang katibayan? Narito ang liham. Siya ang kinilala ng botika. Paano mo nagawang nakawin ang liham ko? Ikaw ang unang nagtangkang itakwil ako. Tumahimik kayong lahat. Nangangahas kang kagatin ako. Paano naman ang utang sa ilalim ng puno? Huwag mong banggitin ang araw na yon. Anong puno? Tanungin mo ang mabuting anak mo. Hindi ko sinasadya. Nag-aaway ang mag-ina ng mansyon ng Yongning sa bulwagan. Hayaan silang matapos magsalita. Nabanggit ba nila ang tungkol sa puno? Huwag kang matakot. Lilinawin ko ang lahat. Nagkakagatan na ang mag-ina ng mansyon ng Yongning. Walang silbi. Puro gulo lang ang dala mo. Natagpuan na ang dating saksi ng hukbo. Bago magbukang liwayway. Patahimikin mo siya. Nagpakita ang dating saksi sa timog na eskinita. Dapat ay narito na rin ang mga tauhan ng koronang prinsipe. Kahit masamang amoy, mahahanap ko pa rin. Sumunod ka sa akin. Huwag kang lalayo. Wala akong sasabihin. Maawa ka, iligtas mo ang buhay ko. Buhay ka pa. Ikaw ang pinakamalaking sagabal. May dati pa akong utang na dapat singilin. Ibigay mo sa akin. At tatapusin ko agad ang paghihirap mo. Ang amoy dito. Mapait at napakalamig. May pumasok sa sirang bahay. Paligiran niyo, huwag patayin. Nasa hangin ang amoy na yon. Humuli ng tao ang mansyon ni Prinsipe Jing. Sino ang mga ngahas humarang sa akin? Maaari akong maging saksi. Tulungan niyo ako. Bantayan siya. Huwag siyang patahimikin magpakailanman. May pulbos ng gamot sa manggas niya. Mahal na prinsesa, umatras po kayo. Kasing pait iyon ang nasa botika. Nakuha na ang pulbos ng gamot. Wala akong alam. Huwag kang magmadali. Dalhin siya pabalik para litisin. Narito siya upang manahimik ang saksi magpakailanman. May malamig na amoy din sa katawan niya. Ay! Naipuslit ang malamig na lason sa mga suplay ng hukbo. Kanino ang lagda? Ang tatak ng silangang palasyo ang nakalimbag dito. Iniwan sa talaan ng piging. Poprotektahan kita. Nagtugma ang mga tala. Babalik pa ba ang masasamang tao? Hindi na muling makalalapit sa iyo ang masasamang tao. Iniligtas ng Prinsipe Jing ang saksi. Bukas ng umaga. Unahin ang Prinsipe Jing. Reseta ng gamot. Mga salaysay ng saksi. Maayos nang naipakete ang mga piraso ng kampanilya ng gamot. Ilagay sa kaliwang kahon. Bukas, siya sa atin muna ang dati niyang kaso. Hindi ako isinilang na ganito. Tama ba? Tama. Sila ang nanakit sa'yo. Nagtugma ang talaan ng Anren at ang pulbos ng gamot. Ang alak ng kasal at ang malamig na lason ay parehong nagmula sa Anren. Iyon ang mapait na lasa ng gamot na pumipinsala sa katawan. Ang tatak sa lumang talaan. Tunay na tatak ito ng bodega ng mga suplay ng hukbo.
Ang namahala noon ay ang tagabili ng silangang palasyo. Parehong may tatak ang dalawang salaysay ng saksi. Tatakin. Bukas. Marami ba tayong makikitang tao bukas? Kapag natatakot ka, hawakan mo ang kampanilya. Tumayo ka sa tabi ko. Kapag mabagal akong magsalita, pagtatawanan nila ako. Sino ang mangangahas tumawa? Papatigilin ko ang sinumang iyon. Bukas, pupunta sa palasyo ang mansyon ng Prinsipe Jing. Gaano karaming ebidensya ang nasa kanilang mga kamay? Ina, ayokong makulong sa bilangguan. Kung gayon, tigilan mo na ang pagsasalita ng walang basehan. Pupunta rin sa palasyo ang Prinsipe Jing bukas. Kung gayon, paratangan muna siyang nag-ipon ng sariling hukbo. Pupunta rin ba ang Prinsesa Jing? Sabihin mong baliw siya. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Handa na ang 3 kahon ng ebidensya. Ang mansyon ng Yongning at ang silangang palasyo. Walang kulang ni isa. Bukas, masasabi ba ni Ina ang lahat ng ginawa niya? Mailalabas niya ang lahat ng hinain niya. Pagkabukas ng pintuan ng palasyo, tiyak na magsasagawa ng ganting hakbang ang koronang prinsipe. Hayaan mo siyang magsalita hanggang matapos. Pagkatapos, ako mismo ang muling susuri sa kaso. Sasama ako sa'yo. Hindi ako lalayo. Araw. Ipaglalaban ko ang katarungan para sa'yo. Dumating na ang mahal na Prinsipe Jing. Napakalaki rito. Natatakot ako. Hawakan mong mabuti ang kampanilya. Sumunod ka ng mabuti sa akin. Hindi bumitaw ang kahon ng ebidensya sa kanyang kamay. Sasama ako sa'yo. Hindi ako lalayo. Maagang nagtungo sa palasyo si Prinsipe King. Ano ang ipinagdudulot ng iyong pagpunta? Mahal na ama. Mayroon akong isang memoryal na ihaharap, mahal na ama. Dito ako tatayo. Maaari ba? Tumayo ka sa tabi ko. Aprobado. Lihim na ikinulong ng Prinsipe Jing ang tagapamahala ng Anren. At lihim ding itinago ang lumang talaan ng mga suplay ng hukbo. May hawak siyang kapangyarihang militar. At lihim pang nag-imbestiga sa mga suplay ng hukbo. Iyan mismo ang nais kong iulat. Ang lahat ng saksi ay nasa pangangalaga ng Prinsipe Jing. Totoo man o huwad ang kanilang mga salaysay. Sino ang tatayong tagapanagot? Narito ang katibayan. Maaari itong personal na siya sa atin ng emperador. Iharap niyo ito. Maging maingat sa pagsisiyasat, mahal na emperador. Matagal nang may kapansanan sa pag-iisip ang asawa ni Prinsipe Jing. Ang ganitong tao. Paano siya maaaring maging saksi? Hindi ako baliw. Napakalinaw ng kanyang pag-isip. Mahal na prinsesa, lumapit ka. Maaari ko bang dalhin ang kampanilya? Hindi maaaring mawala ang kampanilya. Dalhin mo ang kampanilya. Kahit ang katotohanan ay hindi niya makilala. Gusto niya itong dalhin. Kung gayon, hayaan siyang dalhin ito. Mabuti. Naiintindihan mo ba ang talaan ng mga kagamitang militar? Hindi ko naiintindihan. Ha? Kung gayon, sa anong batayan ka nagpapatotoo? Natatandaan ko ang amoy. Tapos na ba ang pagtatanong? Mahal na prinsesa. Dahan-dahan mong sabihin. Mahal na emperador. Puro kabaliwan lamang ang sinasabi niya. Hindi ako marunong magsalita ng maganda. Ang sinasabi ko lamang ay ang totoo. Magsalita ka. Narito ang prinsipe. Hindi ako marunong magsalita ng maganda. Ang sinasabi ko lamang ay ang totoo. Hindi sapat ang basta pagsasabi ng katotohanan. Kailangan din ng katibayan. Araw-araw akong pinainom ng gamot ni Lady Liu. Pagkatapos kong inumin, inaantok ako. Masakit ang aking ulo. May sakit ako, kaya umiinom ako ng gamot. Ano ang katakataka roon? Mapait ang gamot na iyon. Pagkatapos kong inumin, sumasakit ang ulo ko. Kapareho ng lasa ng gamot mula sa botika ng Anren. Dahil lamang sa isang lasa, nangangahas ka ng magparatang. Ah, ito pala yon. Naamoy niya ang nangyari. Kailan ba siya nagkamali? Ipagpatuloy mo ang iyong sinasabi. Sinasabi niyang kung ano-ano lang ang sinasabi ko. Kaya binasag niya ang kampanilya ni Ina. Bakit kanya tinatakot gamit ang kampanilya? Ayaw niya akong magsabi ng totoo. Yeah. Dahil lamang sa isang kampanilya. Akala mo maaari ka nang humatol ng krimen. At noong 8 taong gulang pa siya. Sa ilalim ng punong iyon, inuga ni Januero ang puno sa ilalim nito. Ang nangyari 8 taon na ang nakalipas. Paano niya iyon maaalala ng malinaw? Nang mahulog ako, tumunog ang kampanilya. Ang mga salitang ito. Sino ang nagturo sa iyo ng mga ito? Walang nagturo sa akin. Natatandaan ko. Paano kung mali ang iyong naalala? Matamis man o mapait? Natatandaan ko ang lahat. Pinainom ako ni Lady Liu ng mapait na gamot. Januero. Inuga niya ang puno sa ilalim nito. Hayaan siyang magsalita. May kasama rin ang taong naghatid ng gamot mula sa silangang palasyo. Buksan muna ang kahon ng mga katibayan mula sa mansyon ng Yongning. Ang reseta ng gamot. Narito ang lahat ng mga piraso ng kampanilya. Ang kampanilya ni Ina. Nasa loob ba ito? Ipatawag si Lady Liu.
Jiang Yueru. Dumating na ang lahat mula sa mansyon ng Yongning. Lumapit at sumagot. Hindi alam ng inyong lingkod na babae kung bakit siya ipinatawag. Hindi mangahas ang mansyon ng Yongning na linlangin ang mahal na emperador. Ipatawag ang anak na babae sa palasyo. Narito ang lumang reseta ng mansyon ng Yongning. Kapag matagal na ininom ang reseta, masisira ang isip. Lady Liu, paano mo ito ipaliliwanag? Hindi alam ng inyong lingkod na mapanganib ang reseta. Iyon ay para gamutin ang kanyang karamdaman. Mas sumasakit ang ulo niya matapos itong inumin. Hindi iyon paggamot sa karamdaman. Hindi maaaring matagal na inumin yan ng isang batang babae. 8 taon na yung ininom ng prinsesa. Isang matandang alilang babae ng mansyon ng Anne Marquis. Ang gamot ay palaging ipinagagawa at ipinakukulo ng ginang. Mula nang mahulog sa puno ang panganay na binibini. Gaano katagal mo itong ipinakulo? Ikaw na hamak na alipin. Nangangahas ka pang magsinungaling laban sa akin. Nangangahas ka pang manakot ng saksi sa harap ng korte. Mahal na emperador. Isang matandang alilang babae mula sa loob ng mansyon. Baka may pansarili siyang hinanakit. Napirmahan na ang salaysay ng saksi. Narito rin ang mga piraso ng kampanilya ng gamot. Kampanilya ito ng aking ina. Talagang basag na. Walang mapatutunayan ang isang basag na kampanilya. Pinatutunayan lamang niyan na ginamit mo ito para saktan ang prinsesa. Tugma ang reseta, ang mga salaysay, at ang mga piraso ng kampanilya ng gamot. Sinisiraan ako ng inyong lingkod. Mahal na emperador. Hindi mahigpit ang pamamahala mo sa iyong sambahayan. Ngunit ang pagiging mahigpit ay hindi dahilan upang manakit ng tao. Ilagay muna sa tabi ng bulwagan si Lady Liu. Si Yueru ang magsasalita para kay ina. Wala akong alam sa kahit ano. Naroon din ang nakababatang kapatid sa ilalim ng puno. Ang susunod. Tanungin si Jiang Yueru. Ang dating insidente sa ilalim ng puno noong 8 taong gulang siya. Mahal na emperador. Matagal nang may sakit si ate. Marahil ay mali lamang ang aking pagkakaalala. Hindi ako nagkakamali ng alaala. Inuga mo ang puno sa ilalim nito. Ang kampanilya ay nakabitin sa sanga. Tumulog ito sa bawat pag-uga. Ilang salitang walang kabuluhan lamang. Paano yon magiging katibayan? Nailalahad niya maging ang maliliit na detalye. Hindi ito mukhang gawa-gawa lamang. Ipasok sa bulwagan ang dating lingkod ng mansyon ng Yongning. Mahal na emperador, matagal na siyang pinalaya sa mansyon ng Yongning. May sama siya ng loob kaya hindi siya mapagkakatiwalaan. Ako ang nagtatanong sa kasong ito. Hindi ikaw ang dapat sumabat. Nakita ng inyong lingkod na inuga ng ikalawang binibini ang puno. Sinungaling ka, wala ako roon noong araw na yon. Nangangahas ang dating lingkod na manira sa kanyang amo. Pinalayas ang inyong lingkod. Dahil nakita ng inyong lingkod ang pangyayaring ito. Ito ay kopya ng lumang aklat. Sumabit ang kawit ng kampanilya. May punit sa hinabing tela. Matagal na tumunog ang kampanilya noong araw na yon. Hindi mapatutunayan ng lumang sugat na ako ang may gawa. Narito ang saksi at narito rin ang lumang sugat. Hindi mo pa rin aminin. Gusto ko lang siyang takutin. Hindi ko inakalang mahuhulog siya. Tumahimik ka, huwag ka nang magsalita. Ikaw ang nagsabi sa aking itago ito. Ikaw mismo ang nanakit noon. Ikaw ang nagturo sa aking magsinungaling. 8 taon niyo akong nilinlang. Ngayon mo lamang nalaman, Marquis. Jiang Yueru. Ilagay muna sa tabi ng bulwagan. Ina, tulungan mo ako. Huwag mo akong tawagin. Hindi ko nga mailigtas ang sarili ko. Ang susunod na dapat tanungin ay ang koronang prinsipe. May lumang usapin laban kay General Cheng. Nakasulat sa hulihan ng tala ang silangang palasyo. Isang lumang sama ng loob. Naglakas loob ka pang insultuhin ang emperador. Ito. Buksan at suriin ito sa harap natin. Ang talaan ay nakuha ng general mula sa dating kampo. Noong ikaw ay nasa hukbo sa hilagang hangganan. Sinamahan ng general ang mahal na prinsipe sa pagbabantay ng ruta ng supply. Bago dalhin sa kampo ang mga gamot para sa sugatan. Ang bango ng mga gulay sa labas ng tarangkahan. Ang panlabas na supply ay pinalitan ng malamig na lason. Ang dalang supply ay pinalitan ng malamig na lason. Mga salitang walang saysay. Hindi sapat upang paniwalaan. Ang mga mangangalakal ng gamot ay nakapiit na sa labas ng bulwagan. Ang malamig na lason ay binili at kinuha ng silangang palasyo. Kay tapang mong manira, sino ang nagturo sa iyo niyan? Walang sinuman sa bulwagan ang nagturo sa kanya. Tugma ang talaan sa tatak at selyo ng pangkat ng supply. Ang mga pilak na papel ay galing din sa silangang palasyo. Peking selyo at peking salapi. Walang bisa ang mga yon. Ilapit mo rito. Ako mismo ang susuri. Sino ang nag-utos sa paggamit ng alak ng kasal? Gamot na ibinigay ng pinagkakatiwalaang tauhan ng silangang palasyo. Ipinainom iyon ng alilang si Bino. Hahaha. Kung ano-ano na lang ang ibinibintang mo. Nailigtas na ang pamilya niya. Ang amoy ng gamot na yon.
Naamoy ko na yon sa alak. Ay, bobo siya. Ano ba ang alam niya sa mga gamot? Hindi man niya alam ang pangalan ng gamot. Hindi pa siya kailanman nagkakamali sa pag-amoy. Ipagpatuloy mo. Noong gabing pumasok sa katawan ko ang malamig na lason. Binago rin ang tala ng aking mga tagumpay sa digmaan. Sa orihinal na ulat ng tagumpay, pangalan ng Prinsipe Jing ang nakasulat. Ay, ang ulat ng hukbo ay binura sa utos ng emperador. Pinaghalo ang mga talaan. Naglakas loob ka pang linlangin ako. Ama, ang Prinsipe Jing ang sinubukang ipahamak ng iyong anak. Siyam na reseta ng gamot. Lahat ay tumuturo sa silangang palasyo. Ang koronang prinsipe ay ikukulong sa silangang palasyo habang hinihintay ang paglilitis. Makapipinsala pa ba siya sa iba? Hindi ko na siya hahayaang saktan ka muli. Mga katibayan ng krimen ng silangang palasyo. Nakita ko na ang buong katotohanan. Ama, inaapi at sinisiraan ang iyong anak. Narito sa bulwagan ang mga saksi. Narito rin sa bulwagan ang mga talaan at gamot. Hindi mo na kailangang magpaliwanag. Pakana ito ng Prinsipe Jing. Nawala ng dangal ang koronang prinsipe. Alisin siya sa pagiging tagapagmana. Hindi niyo ako maaaring alisin. Hindi tinatanggap ng iyong anak ang hatol na ito. Susundin ko ang utos ng emperador. Ikulong ang koronang prinsipe sa silangang palasyo. Hintayin ang muling paglilitis. Si Lady Liu ay nagbalak na ipahamak ang kanyang tunay na anak. Dalhin siya sa bilangguan. Ay, mahal na emperador, maawa kayo. Inaamin ko ang aking kasalanan. Ina, iligtas mo ako. Dalhin silang lahat sa bilangguan. Ang mansyon ng Yongning ay nabigo sa pamamahala ng tahanan. Alisin ang kanyang titulo at hintayin ang investigasyon. Nabigo akong makakita at umunawa, mahal na emperador. Nakikiusap ako, mahal na emperador, kaawaan niyo ako. Hindi ka nabigo sa iyong tungkulin. Pinili mo lamang itong palampasin. Ang pagdurusang tiniis ni Jiang Mian. Dapat itong tumbasan ng mansyon ng Yongning. Ang lumang kaso ni Prinsipe Jing. Ngayon ay nalinaw na. Mananatili sa kamay ni Prinsipe Jing ang kapangyarihang militar. Nagpapasalamat ako, kamahalan. Hinihiling ko lamang ang paglilinis sa pangalan ng aking mga dating tauhan. Jiang Mian. Natakot ka ba? Dinala ba silang lahat? Dinala silang lahat. Hindi kaya nabasag ang kampanilya ng gamot? Hindi. Walang sinumang maaaring humawak niyan. Napagmalupitan ang prinsesa ni Prinsipe Jing. Medyo natatakot lang ako. Wala nang makapipilit sa iyong bumalik sa mansyon ng Yongning. Hindi na rin siya babalik upang maghirap. Makakauwi na ba tayo para kumain? Babalik tayo sa mansyon ng Prinsipe Jing. Kung gayon, magtatabi ako ng kakanin para sa'yo. Ipasuri muna natin sa manggagamot ng palasyo ang iyong karamdaman. Naghihintay na ang manggagamot ng palasyo sa tarangkahan. May mga nalalabing lason mula sa dating gamot sa pulso ng prinsesa. Malilinis pa ba ito? Itigil muna ang dating gamot. Saka natin siya dahan-dahang gagamutin. Kailangan ko pa bang uminom ng mapait na gamot? Ang resipeng ito ay hindi panggamot. Sinisira nito ang isip. Sino ang nagpainom nito sa kanya? Palagi itong ginagamit sa mansyon ng Yongning. Hindi tiyak ang dosis. Kaya pala lagi akong masakit ang ulo. Sinabi ko noon na masakit ang ulo ko. Walang naniwala sa akin. Ngayon, naniniwala ako sa'yo. Kung gayon, hindi ko na kailangang magtiis. Hindi na. Hindi ka na kailanman kailangang magtiis. Ang bagong gamot ay pampalakas lamang at hindi sisira sa iyong isip. Mapait pa rin kahit naamoy ko pa lang. Elngan, kung takot ka sa pait, lalagyan natin ng pulot. Nakapaghanda na ako. Isang mangkok bawat araw, dahan-dahan mong inumin. Sabi nila, bobo ako. Kaya nila ako ikinulong sa hiwalay na bulwagan. Wala nang makangahas na ikulong ka. Hindi ko sinasadyang mapahiya ka. Alam ko. Hindi ka kailanman nagkamali. Gusto kong kumain ng kakanin. Gusto ko ring magsalita. Dahan-dahan kang magsalita. May kakanin din. Gusto kong sabihin. Lubha akong napagmalupitan. Nakikinig ako. Sabihin mo sa akin. Mas mabilis nang tumugon ang prinsesa kaysa kaninang madaling araw. Lubusan pa ba siyang gagaling? Kapag itinigil ang gamot. Unti-unti siyang gagaling. Naiintindihan ko na. May bakas ng malamig na laso ni Prinsipe Jing sa resipe ng alak na ito. May paraan ba upang malutas ito? Kailangan pa ng isa pang sangkap na gamot. Sasamahan kitang maghanap. May paraan ng lumang resipe upang malabanan ang malamig na lason. Nasaan ang sangkap na gamot? Baka may natitira pang kopya sa lumang imbakan ng gamot ng hukbo.
Kung gayon, bilisan mong hanapin. Nahanap na ang sangkap na gamot. Kalahati na lamang ang natitira. Kung nananatili pa ang bisa ng gamot, sapat na yon upang mailigtas ang prinsipe. Maililigtas ba siya kahit kalahating kahon lamang? Maililigtas ba talaga siya? Malalaman lamang natin kapag sinubukan. Matinding sakit ang dulot ng pagtanggal ng lason. Babalikwas ang lamig na lason. Masasakit pa ba kaysa kagabi? Huwag kang matakot. Kaya ko pa. Kung gayon, sasamahan kitang magtiis. Handa na ang gamot. Mahal na prinsipe, inumin niyo ito. Buksan ang mga pinto at bintana. Huwag mo siyang takpan. Hindi ako alis. Babantayan kita. Mahal na prinsesa, umatras ka ng isang hakbang. Umaakyat na ang malamig na lason. Huwag kang lumapit ng husto. Ay! Nagyelo na naman ang kamay mo. Nilalabanan na ng gamot ang malamig na lason. Mahal na prinsesa, huwag mong hawakan ako. Pero masasaktan siya. Kumakalat na ang lason sa mga ugat na malamig. Napipigil na ang lason. May pakiramdam na ang mga binti mo. Makakatayo ka ba talaga? Alalayan mo ako. Susubukan ko. Totoong nakatayo ka na? Elngan. Sa wakas, makalalakad na ako papunta sa iyo ng mag-isa. Nalunas na ang malamig na lason. Kailangan mo pa ring magpahinga ng mabuti. Kung gayon, kailangan mong kumain ng mainit na kanin. Hindi ka na dapat muling lamigin. Maghahanda ng pagkain ang kusina araw-araw. Nasunod na ang bagong utos. Hindi ko na kailangang magtago ng kakanin. May mainit na kanin dito araw-araw. Kung gayon, hahatiin ko sa iyo ang huling piraso. Mula ngayon, hindi mo na kailangang itago ang kakanin. Elngan. Kahit gaano karami ang gusto mo, mayroon. Ay. May utos mula sa palasyo. Ipinapatawag sa palasyo sina Prinsipe Jing at ang kanyang asawa. May paglilitis pa ba? Walang paglilitis ngayong araw ang emperador. Gantimpala lamang ang ipagkakaloob. Kung gayon, maaari ba akong magsalita ng mahina? Nandito ako. Mahal na prinsesa, dito po. Nalinis na ang dating usapin ni Prinsipe Jing. Mananatili sa iyo ang kapangyarihang militar. Nagpapasalamat ako sa inyong kagandahang loob, kamahalan. Marami ring tiniis ang mahal na prinsesa. Hindi na ako nahihirapan. May mainit na kanin sa mansyon ng Prinsipe Jing. Hindi ko nagagamitin ang usapin ng kasal upang pahirapan ka. Mas mahalaga kaysa sa bulwagan ng korte o sa likod na bahagi ng mansyon ng Prinsipe Jing. Hindi na rin ako magpapasok ng ibang asawa sa tahanan. Ano ang ibang asawa? Hindi iyon mahalaga. Ikaw ang pangunahing babae sa mansyon ng Prinsipe Jing. Ikaw lamang. Sa buong buhay ko, si Jiang Mian lamang ang magiging asawa ko. Ako lamang. Ikaw lamang. Walang ibang darating kailanman. CJ. Tandaan mo ang sinabi mo ngayong araw. Kaya pala tunay na tahanan ito. Mula ngayon, ito na ang iyong tahanan. Handa na ang mainit na kanin sa kusina at silid-aklatan. Kung gayon, hahatiin ko muna ang kakanin. Ito na ang huling piraso ng cake na osmanthus. Handa mo ba itong ibahagi sa akin? Handa ako. Dahil magugutom ka rin. Kung gayon, sasamahan kitang kumain. May mainit na kanin ba araw-araw mula ngayon? Araw-araw. At sasamahan din kita araw-araw. Kung gayon, hindi na talaga ako matatakot. Mian. Ito ang tahanan nating dalawa.